Siya ay nabuli dahil sa kawalan ng magic, ngunit pagkatapos gumawa ng isang pangako sa kanyang kaibigan, naging determinado siyang gawin ang anumang kinakailangan upang maging pinakadakilang salamangkero sa kasaysayan. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang William Surfort habang nakikipaglaban siya sa isang halimaw sa piitan dahil gusto niyang patunayan na kaya niyang magtagumpay sa Rigor at Magic Academy kahit hindi siya marunong gumamit ng magic. Tinalo niya ang halimaw gamit ang kanyang espada, ngunit hindi na mabilang ang lumitaw, at naghahanda siyang kunin ang mga ito, sa pag-aakalang hindi niya kailangan ng mahika para talunin sila. Isang propesor na nagngangalang Edward Surfants ang nagtuturo sa isang klase sa academy at sinabihan niya si William na pumunta sa harapan. Hiniling niya kay William na gumamit ng mahika upang magsimula ng apoy, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang wand para manglamlam, ngunit nabigo siya ng malungkot at pinagtawanan siya ng lahat. Pinatahimik ni Edward ang klase, ngunit nagulat siya na si William ay hindi man lang gumamit ng pangunahing mahika, na sinasabi sa kanya na siya ay mahusay lamang sa pagkuha ng mga tala. Isang mag-aaral na nagngangalang Shian ang nagpapakita sa lahat kung paano ito ginagawa, ngunit sinabi sa kanya ni Edward na huwag ipakita ang kanyang kapangyarihan ng walang pahintulot, kaya humingi siya ng paumanhin. Ipinaliwanag na gusto lang niyang tulungan si William dahil hindi niya makumpleto ang gawain. Pinalamig ni Edward ang apoy at sinabi sa lahat na ang mahika ay ang lahat sa mundong ito. Kaya ang mga estudyante sa academy ay magkakaroon ng respeto sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang talento sa mahika. Sa tingin niya ay walang puwang sa academy ang mga walang kakayahang gumamit ng magic kaya dapat ay umatras kaagad. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Shian si William kung hindi siya nahihiya. Alam niyang nagpunta siya sa piitan upang talunin ang mga mahihinang halimaw. Isang batang babae na nagngangalang Colette ang sumagip sa kanya at nagtataka si Shian kung bakit niya ito pinaninindigan, kaya sinabi niya sa kanya na kaibigan niya si William. Binanggit niya na siya ay nagtatrabaho ng gusto at mas maganda kaysa kay Shian, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga katangiang iyon ay hindi gumagawa ng isang mahusay na salamangkero. Nagpasya siyang umalis dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa tabi ni William, na sinasabi sa kanya na mag-drop out na lang siya. Sinabihan siya ni Colette na huwag pansinin ang mga ito. Iniisip na may mali kay Edward sa ginawa niyang katatawanan, ngunit sinabi niyang okay siya dahil totoo naman na hindi siya maaaring gumamit ng mahika. He even considers himself lucky because the incident made a cute girl worry about him, so she blushed, asking him what he wants from her. But he explains that he's just telling the truth because he has always been told he should compliment girls, kaya siya nahihiya, ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na panatilihin ang kanyang kalmado dahil siya ay kabilang sa isang marangal na pamilya kahit na ito ay isang pangalan lamang. Nakita niya si William na nakatitig sa langit, kaya't tinanong niya ito kung may mali, ngunit binanggit niya na hinahangaan lang niya kung gaano kaganda ang araw. Nalaman natin na matagal na ang nakalipas, hindi alam ng mga tao ang tungkol sa langit at sila ay nakulong sa kadiliman dahil ang mundo ay natakot ng mga mananakop na kilala bilang celestial hosts, ngunit 5 wizard ang sumalungat sa kanila at sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, nagawa nilang talunin ang mga celestial hosts. Naglagay sila ng selyo sa kalangitan, na nagdadala ng kapayapaan sa mundo, at ang titulong Magia ay ipinasa mula sa kanila mula noon, ngunit ito ay ibinibigay lamang sa pinakamalakas na salamangkero. Nagtataka si Colette kung binabantayan sila ng Ice Maiden at naisip ni William na nakaupo siya sa tabi ng bintana at nakatingin sa kanila. Sa isang flashback, nakipag-usap si William sa isang batang babae na nagngangalang Elf Arya, na nagsabi sa kanya na ang araw at buwan ay lumulutang sa totoong kalangitan. Iniisip niya kung sila ay magiging Magia at umakyat sa tuktok ng tore, makikita nila ang paglubog ng araw, kaya nangako silang sabay na aakyat sa tore. Si Elf Arya ang naging pinakabatang tao na nakakuha ng titulong Magia at siya ay umalis sa tuktok ng tore, ngunit si William ay walang talento sa mahika, kaya hindi siya malapit sa kanyang antas, ngunit siya ay nagsusumikap pa rin upang matupad ang kanyang pangako sa kanya. Sa kasalukuyan, nakilala namin ang isang propesor na nagngangalang Wertner na pinagalitan si William sa pagpunta sa piitan ng mag-isa, kaya agad siyang humingi ng tawad, ngunit gusto pa rin niya ang mga puntos ng kredito para sa pagpatay ng isang halimaw. Binigyan siya ng Wertner ng 2 puntos, ngunit tinanong siya kung nangangarap pa rin siyang maging isang Magia, dahil kailangan niyang sumulong sa itaas na instituto bago siya makaakyat sa tore. Upang umunlad, kailangan niyang makakuha ng katawa-tawang halaga ng mga puntos ng kredito mula sa lahat ng 3 kategorya ng pagsulat, spellwork, at praxis, ngunit dahil hindi siya maaaring gumamit ng magic, hindi niya kailanman makukuha ang mga credit mula sa spellwork. Ipinaliwanag niya na alam na niya ito, kung kaya't siya ay gumagawa ng praxis at pagpunta sa piitan, ngunit iniisip ng Wertner na imposible para sa kanya na umasenso.
Hindi niya gustong mag-alala si William tungkol sa pagiging isang Maggia kapag siya ay maaaring mabaigo pa sa pag-aaral, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang kumita ng 4 na kredito sa pagtatapos ng linggo upang makakuha ng isang passing mark. Nagsimula siyang magpanik at dumaan siya sa kanyang mga tala upang makahanap ng isang halimaw na nagkakahalaga ng 4 na puntos ng kredito. Nagpa siya si Wertner na tulungan siya, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa isang halimaw na tinatawag na Obuscadle, na lumitaw sa ika-6 na palapag, at niyakap siya ni William, nagpasalamat sa kanyang tulong. Ngunit narinig ni Sheehan ang kanilang pag-uusap, at nagpa siya siyang manghuli ng halimaw mismo, upang si William ay mapatalsik. Nakarating si William sa ika-6 na palapag, ngunit ang kanyang kasamang si Kiki ay tila nag-aalala. Kaya sinabi niya sa kanya na ang lahat ay magiging maayos. Binanggit niya na kailangan lang nilang iwasan ang nagninangas na hininga ng halimaw, at siya ay umaasa sa kanyang ilong upang gabayan sila. Nakita namin si Sheehan kasama ang kanyang mga kaibigan, habang papasok din sila sa ika-6 na palapag. Ipapaliwanag na niya ang kanyang plano, ngunit bigla silang inatake ng isang malakas na halimaw na tinatawag na Evil Sentinel, na nagkakahalaga ng 10 credit points. Sinuntok nito ang isa sa kanila at pinalipad siya sa isang pader, kaya nataranta ang kaibigan ni Sheehan, at narinig siya ni William na sumisigaw, kaya agad niyang hinanap sila. Nang makarating siya sa kanila, nakita niya si Sheehan na nahihirapan, sinusubukang atakihin ang halimaw gamit ang kanyang mahika sa apoy, ngunit wala itong epekto. Nag-iisip si William kung dapat ba siyang tumulong, dahil palagi siyang binubuli ni Sheehan, ngunit bigla niyang naalala kung paanong iniisip noon ni Alpharion na siya ay mas matapang kaysa sinuman, kaya nagpa siya siyang tumalon sa labanan, hinaharangan ang espada ng halimaw bago nito maabot si Sheehan. Samantala, nilapitan ni Edward si Wertner, sinabihan siyang gamitin ang kanyang pamilyar upang hanapin ang grupo ni Sheehan, dahil pumasok sila sa piitan ng walang pahintulot. Nagtataka siya kung saang palapag sila, kaya ibinunyag ni Edward na nasa ika-6 na palapag sila, at sinabihan siya ng manggagawa na magpahinga, dahil naroon din si William. Nakipag-away si William sa halimaw, at nagawa niyang matamaan, ngunit lumaban ito, bumagsak sa lupa. Siya ay gumagalaw sa paligid nito na may katawa-tawa na bilis, at pinamamahalaan niya ang isang mapagpasyang suntok, habang pinapanood ni Sheehan ang laban, at hindi siya makapaniwala na pinapanood niya ang parehong William na binubuli niya. Si Walker at Edward ay nanunood din ng laban, at si Edward ay nabigla sa lakas ni William. Ipinaliwanag ni Walker na kahit na hindi maaaring gumamit ng mahika si William, nagtataglay siya ng higit sa tao na lakas at tibay, at mayroon pa siyang kakayahang maunawaan ang mga diskarte ng kanyang kaaway pagkatapos makita ang mga ito ng isang beses. Sinubukan siyang patayin ng halimaw, ngunit iniwasan niya ang pag-atake at hiniwa ang braso nito. Nagpaputok ito ng isang putok ng enerhiya, ngunit hinampas ito ni William at pinutol ang halimaw sa kalahati. Tinanong niya si Sheehan kung ayos lang siya, ngunit nagalit siya dahil niligtas siya ng isang taong walang magic, at galit na galit si Edward dahil hindi siya makapaniwala na may kapangyarihan si William na higit sa magic. Kinabukasan, nagulat si William kay Walker, na nagbigay sa kanya ng 10 credit points, at masaya si William dahil hindi na siya mapapatalsik. Sa isang pagbabalik tanaw sa 5 taon na nakalipas, nakita namin ang mga estudyante na nag-uusap tungkol kay William, na iniisip na pinapasok lamang siya sa akademya para maakit nila si Eltharia, ngunit naging Maggia na siya, kaya hindi na siya kailangan, at iniisip nila na siya ay tungkol sa para mapatalsik. Sumama siya kay Walker, at nakilala nila ang punong guro na nagngangalang Cauldron, na nagbigay sa kanya ng kutsilyo, at inatake siya ng mga spell ng apoy, ngunit sinira niya silang lahat. Humanga siya sa mga kakayahan nito, kaya pinayagan niya itong magpatuloy sa pag-aaral sa akademya, ngunit nagsimula itong umiyak. Iniisip kung maaabot pa ba niya si Eltharia, at sa palagay niya ay posible ito kung patuloy itong magsusumikap. Bumabalik tayo sa kasalukuyan, habang nagbibigay ng lecture si Walker, at ipinaliwanag niya ang konsepto ng pag-akyat sa tore, sinasabing nangangahulugan ito ng pagsulong sa itaas na instituto upang maging isa sa mga Maggia sa itaas na palapag. Upang umakyat sa tore, ang mga salamangkero ay maaaring lumikha ng isang bagong uri ng mahika o makakuha ng 7,200 na kredito mula sa akademya. Ipinaliwanag ni Walker na karamihan sa mga estudyante ay gumagamit ng mga kredito upang umasenso, ngunit sinisigawan niya sila dahil ang lahat sa klase ay nasa bingit ng pagkabigo. Pagkatapos ng klase, sumama si Colette kay William dahil alam niyang nakuha niya ang bawat kredito sa pagsulat, ngunit mahirap pa rin si Walker sa kanya, at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil nabigo siya sa spellwork. Sa palagay niya ay isang mahusay na guro si Walker dahil binibigyan niya sila ng mga pandagdag na aralin, na sinasabing ang ibang mga propesor ay walang pakialam kung sila ay mabaigo.
Tumakbo sila kay Xian habang sinasabi ng kanyang mga kaibigan sa lahat na natalo niya ang isang masamang sentinel, ngunit alam niyang hindi niya ito ginawa. Nakita niya si William, at hinawakan niya ito. Nagtataka kung bakit napakalakas niya sa kabila ng walang talento sa mahika, ngunit nakialam si Colette, at nagpasya siyang iwan siya ng mag-isa. Samantala, pinuntahan ni Edward si Cauldron, sinabihan siyang paalisin si William, ngunit sa tingin niya ay hindi ito magiging patas dahil siya ay nasa kanyang huling taon. Iniisip ni Edward na walang lugar sa akademya para sa isang taong hindi marunong gumamit ng mahika, kaya ipinakita niya sa kanya ang mga record ni William at ipinaliwanag na siya ay Kat-Anji tangi sa lahat maliban sa mahika. Kaya kahit na hindi siya maaaring maging isang Magia, may iba pang mga pagpipilian na magagamit para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang akademya ay kailangang gumawa ng mga scholar para sa Fated Day. Ngunit iniisip ni Edward na ang problema ay ayaw ni William na maging scholar dahil pinaplano niyang maging isang Magia. Kaya't sinabi niya kay Edward na subukan siya, at pagkatapos makita kung paano siya gumaganap, maaaring magpasya si Edward kung ano ang gagawin sa kanya. Humingi ng paumanhin si William kay Colette dahil kailangan niyang isama siya para buksan ang kanyang locker, ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang kanyang espada, at binanggit niya na wala siyang pahintulot na dalhin ito sa paligid ng campus. Tumungo sila sa study hall kung saan nagsimulang magbasa si William tungkol sa mga elf, at naisip ni Colette na hindi na niya kailangang magtrabaho ng gusto dahil magaling na siya sa pagsusulat, ngunit alam niya na kapag nawalan siya ng kahit isang credit point, hindi siya magiging kayang umakyat sa tore, at gusto niyang matutunan ang tungkol sa mga elf na sinasabing makaka-relate siya sa kanila dahil hindi sila sumuko anuman ang sitwasyon. Nakita ni Colette ang maputing buhok ni William at sa tingin niya ay dahil sa sobrang sipag niya sa trabaho. Gusto niya itong bunutin, ngunit bigla silang nag-ambala ni Edward, na nagsabi kay William na pumunta sa spell hall ng mag-isa. Nang makarating sila sa bulwagan, ipinaliwanag ni Edward na bibigyan niya si William ng karagdagang aralin dahil palagi siyang bagsak sa spellwork class. Nagsimulang gumamit si Edward ng dark magic, sinabi kay William na kailangan niyang matamaan para makapasa sa pagsusulit, at ipinaliwanag ni Edward na kung magtagumpay siya, makakatanggap siya ng 5 puntos ng kredito para sa kanyang spellwork class, ngunit kailangan niyang umalis sa akademya kung siya ay mabaigo. Pinuntahan ng manggagawa si Cauldron na ipinakita sa kanya ang away ni Edward at William, kaya nabigla siya. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Ngunit ipinagbabawal niya itong pigilan sila at ipinaliwanag na dahil narinig niya ang sasabihin nito pabor kay William, dapat din niyang kilalanin ang mga alalahanin ni Edward. Ibinunyag niya na pinahintulutan niya itong magdesisyon sa kinabukasan ni William sa akademya, ngunit sa tingin ni Walker ay masyadong malupit ito dahil si Edward ang pinakamalapit na tao sa pagiging Magia. At kahit natalo siya, nagawa pa rin niyang maabot ang tuktok ng tore. Sinubukan niyang tamaan si William gamit ang kanyang dark magic at naiwasan ni William ang mga pag-atake, ngunit nabigla siya sa kung gaano ito kalakas. Alam niyang gumamit lang si Edward ng mababang antas ng spell. Nagpapatuloy siya sa open siba, sinusubukang magpasipa, ngunit pinigilan siya ni Edward gamit ang isang hadlang, na iniisip na wala na siyang pag-asa. Kinampos ni Edward si William ng kanyang itim na apoy, at nabigla si William sa kung gaano siya kabilas gumamit ng kanyang mga spell dahil binato niya ang mga ito ng walang mga incantation. Sinabi niya kay William na gagamitin lang niya ang kanyang mga itim na apoy para umatake at gagawa ng isang kalasag para protektahan ang kanyang sarili, na sinasabing ipapadama niya sa kanya ang kawalan ng pag-asa sa pamamagitan lamang ng paggamit ng 2 spell. Nagsimula siyang mag-overlap sa kanyang mga spell at sinubukan ni William na umiwas, ngunit nataman pa rin siya. Napagtantong hindi niya matatalo si Edward, ngunit sa palagay niya ay maaari siyang lumaban kung mayroon siyang espada. Samantala, pumunta si Colette sa locker room at sa tingin niya ay maaaring pinahihirapan ni Edward si William. Biglang dumating si Kiki, at napagtanto ni Colette na nasugatan siya, ngunit kumamulang siya sa locker ni William. Bumabalik tayo sa laban habang pinag-uusapan ni Edward ang labanan sa Gar-Anzo kung saan naghanda ang mga dwarf ng isang hukbo ng 10,000 sundalo, ngunit isang salamangkero lang ang kailangan para talunin sila. Tinapakan niya ang ulo ni William na sinasabi sa kanya na isuko ang kanyang mga pangarap dahil ang isang espada ay hindi kailanman magiging kasing lakas ng isang wand, ngunit gusto pa rin niyang maging isang Magia. Nagtataka si Edward kung ano ang nagtutulak sa kanya upang makamit ang isang imposibleng layunin, kaya binanggit niya na gusto niyang makasama ang taong mahal niya. Sa tingin niya ay tulala si William, ngunit ipinaliwanag niya na kahit na parang katawa-tawa ang kanyang dahilan para sa kanya, hindi pa rin siya susuko. Biglang dumating si Colette, binigay sa kanya ang kanyang espada, at sinalakay ni Edward ang kanyang itim na apoy, ngunit nagulat siya nang si William ay naglaslas dito. Naghahanda siyang barilin muli ang isang barrage ng kanyang itim na apoy,
at nag-aalala si William na matamaan siya, ngunit sumugod siya, at habang iniiwasan niya ang pag-atake, iniisip niya kung paano sa labanan ng Goranzo, mayroong isang dwarf na hindi sumuko, at nagawang matamaan ang salamangkero. Tumalon si William sa kisame, at sinugod niya si Edward ng hindi kapani-pani walang bilis, nabasag ang kanyang harang, at nagawa niyang matamaan. Kaya umalis si Edward, binigay kay William ang 5 puntos ng kredito gaya ng ipinangako, at humanga si Cauldron na nagtagumpay siya. Si William ay naglibot sa lungsod upang mamahaji ng mga pahayagan, at siya ay naglalakbay sa hagdanan. Ngunit nagawa niyang mahuli ang lahat ng mga pahayagan maliban sa isa. Habang pinupuntahan niya ito, nakita niya ang balita na nag-imbento si Elf Arya ng bagong magic, kaya siya ang unang taong nakaisip ng 12 orihinal na spell. Binasa niya, na pagtanto na ang itaas na instituto ay naglabas ng isang utos sa akademya, at ang kliyente ay si Elf Arya mismo. Pumunta si William sa kanyang dorm, at tinanong ang kanyang kasama sa kwarto na si Rusty kung maaari siyang maghanda ng isang magic item para sa kanya. Nagtataka siya kung bakit nagmamadali si William, at binanggit niya na ang order ay nanggaling kay Elf Arya, kaya kailangan niyang makarating doon ng mabilis. Ipinaliwanag niya na wala siyang klase ngayon, kaya uunahin niyang kumpletuhin ang order, at iniisip ni Rusty kung mahirap ang trabaho. Kaya't inihayag ni William na kailangan lang niyang mangolekta ng ilang mga core ng Frostwalker, na nagsasabing ang Elf Arya ay nangangailangan ng mga magic catalyst, at lahat ng mag-aaral na tumulong sa kanya ay mababayaran. Ipinaliwanag niya na pupunta siya sa ika-4 na palapag, kaya naman kailangan niya ang mga magic item ni Rusty, at binigay niya kay William ang kailangan niya. Bago siya makaalis, binigyan siya ni Rusty ng isang piraso ng tinapay, na sinasabi sa kanya na alagaan ang kanyang sarili. Ang isang malaking bilang ng mga estudyante ay dumating sa piitan, ngunit inaasahan na ito ni William, dahil ito ay isang utos mula kay Elf Arya. Magsisimula na siyang manghuli, nang nagulat siya dahil sa pag-atake ni Xian. Pinupuri siya ng lahat, ngunit hindi siya nasisiyahan, dahil naaalala niya kung gaano kahanga-hanga si William nang labanan niya ang masamang Sentinel. Ngunit si William ay humanga kay Xian, at nagpasya siyang pumunta ng mas malalim sa piitan, sa pag-aakalang maaaring talunin ni Xian ang lahat ng mga halimaw sa lugar. Nakatagpo siya ng isang batang babae na nagngangalang Iris, na malapit ng atakihin ng 3 halimaw, ngunit lumapit siya sa kanya, hiniwa ang mga ito sa kalahati. Nagulat siya na iniligtas siya nito gamit ang isang espada, sa halip na gumamit ng mahika, at pinasalamatan niya ito sa pagprotekta sa kanya. Samantala, sinabi ng workner sa mga mag-aaral na ang paglikha ng bagong magic ay isang napakagandang tagumpay na ginagarantiyahan nito ang pagsulong ng isang tao sa tore. Binanggit niya na ang magic ay ipinangalan sa taong nag-imbento nito, kaya kung makakagawa sila ng bago, ang kanilang mga pangalan ay maaalala magpakailanman sa kasaysayan, ngunit alam ng mga estudyante na hindi madaling mag-imbento ng magic. Nagtataka ang isa sa kanila kung gaano kalakas si Elf Arya, at binanggit ni Wertner na isa siya sa pinakamakapangyarihang mage sa kasaysayan. Iniisip ni Colette na si Elf Arya ay kahanga-hanga, at sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na nagseselos siya na ninakaw ni Elf Arya si William mula sa kanya, kaya siya ay napahiya. Sa piitan, sinabi ni William kay Iris kung sino siya, at iniisip niya kung nakakaramdam ba ito ng anumang galit sa kanya dahil hindi siya maaaring gumamit ng magic. Ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang dahilan upang kamuhian siya, na nagpapaalala sa kanya na iniligtas lamang niya ang kanyang buhay. Tinanong niya siya kung naroon din siya dahil sa utos ni Elf Arya, at ipinaliwanag niya na gusto niyang tumulong sa isang magyo, dahil gusto rin niyang maging isa. Iniisip niya kung paanong hindi nila alam kung ano ang hitsura ng totoong kalangitan, dahil natatakpan nito ng napakalaking hadlang na nilikha ng magyo, na nagpoprotekta sa mundo mula sa mga mananakop. Ayon sa alamat, kung bumagsak ang hadlang, ang mundo ay muling matatakpan ng kadiliman, at magsisimula ang kalamidad. Kaya't sinusunod ng mga mag-aaral ang utos ng Magia, iniisip na makakatulong ito sa kanila na suportahan ang langit. Binanggit ni Iris ang oras na napapalibutan siya ng mga halimaw, at naghahanda para sa kamatayan, ngunit iniligtas siya ni Elf Arya sa pamamagitan ng pagyayelo sa kanilang lahat. Naging fan siya ni Elf Arya mula noon, kaya gusto niyang tulungan siya sa pamamagitan ng pagkilos sa kanyang utos, ngunit hindi pa siya nakakahanap ng Frostwalker, at nagsisimula na siyang isipin na natalo na sila ng ibang mga estudyante. Sinabi sa kanya ni William na kapag lumipat ang mga Frostwalkers, nag-iiwan sila ng mga fragment ng yelo. Ngunit ang mga fragment na natagpuan niya ay doble ang laki ng mga normal, na nangangahulugang mayroong isang malakas na Frostwalker sa unahan, at ito ay nasa isang lugar kung saan hindi ito matukoy ng magic sa paghahanap ng lahat. Nagtataka siya kung paano siya nakakaalam ng napakaraming kapag hindi siya maaaring gumamit ng mahika,
at sinabi niya sa kanya na ang mga spelling ay kamanghamanghang, ngunit hindi ito ganap, lalo na sa loob ng isang piitan. Isang halimaw ang biglang lumitaw, at malapit na nitong durugon si Iris, ngunit iniligtas siya ni William, at nakita niya na ito ay isang Frost Rex, na siyang pinakamataas na anyo ng isang Frostwalker na nagkakahalaga ng 6 na puntos ng kredito. Nagpaputok ito ng laser beam, na nag-freeze sa lahat ng bagay sa landas nito, ngunit nakaiwas si William. Sinabi niya kay Iris na manatili, ngunit pinigilan siya nito, dahil hindi niya iniisip na ang pisikal na pag-atake ay gagana sa halimaw. Kinikilala niya ito bilang Dwarf Killer, dahil alam niyang pinifreeze nito ang lahat ng nahahawakan nito. Kaya kailangan nilang talunin ito gamit ang mga long-range magic spell. Pero may tiwala siya sa kanyang kakayahan, dahil natalo na niya ang halimaw noon, kaya sumugod siya rito habang muling nag-shoot ng laser nito, ngunit namimiss nito si William. Sinimulan nitong sirain ang piitan habang inihagis ni William ang magic item na nakuha niya mula kay Rusty, at kumapit ito sa halimaw. Ibinalot niya ang lubid sa katawan nito, at sinimulan nitong palamigan ang lahat, ngunit alam ni William na mahina ito laban sa pag-atake ng apoy. Kaya't sinilaban niya ang lugod, na nagdulot ng napakalaking pagsabog, na pumutok sa halimaw. Nagulat si Iris sa kung gaano siya kalakas, at iniisip niya kung paano niya dapat iulat ang laban, dahil iba talaga siya sa mga chismis tungkol sa kanya. Pagkatapos nito, nakilala ni Iris ang Magia, at nalaman namin na pinadala nila siya upang maghanap ng taong may kakayahang tumulong sa kanila. Alam nila na kung aatake sila ng mga celestial host ngayon, hindi nila ito mapipigilan, kaya kailangan nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha. Sinabi niya sa kanila na si William ang tanging kawili-wiling inaasam-asam na natagpuan niya, ngunit ang Magia ay may iba't ibang opinyon kung papasukin siya. May dalawa na nagtatalo at naghahanda silang lumaban, ngunit pinigilan sila ng isa pa, at sinabing magsisimula na ang Grand Festival. Kaya gagawa sila ng kanilang desisyon pagkatapos makita ang mga resulta. Nalaman namin na mayroong kabuoang 12,000 credit point na available sa akademya, at nakikita namin ang mga mag-aaral na lumalaban sa mga golem sa isang pagsubok. Nagagawang talunin ni Shion at Colette ang kanilang mga golem at pumasa, ngunit nakita namin si William na nahihirapan. Naisipan niyang suntukin ito, ngunit pinagtatawanan siya ng ibang mga estudyante, at sa huli ay nataman siya, at iniisip nila na siya ay isang pagkabigo. Nakikita namin ang dalawa sa mga nangungunang mag-aaral, sina Wignall at Lina, habang madaling nilalampasan ang kanilang mga golem, na nagpapahintulot sa kanila na makapasa. Lumitaw ang isa pang batang lalaki na nagngangalang Julius, na nagpaputok ng maraming ice shards na tumama sa lahat ng iba pang mga golem, at naging mga rosas ang mga ito. Ina-activate niya ang kanyang spell, at lahat sila ay ganap na nababalot ng yelo, kaya pumasa din siya. Nakipagpulong siya sa dalawa pa, at ipinahayag niya ang kanyang layunin na talunin sila, na nagsasabing nakakuha siya ng bagong paraan, at sinabi nila sa kanya na aasahan nila ito. Hinahangaan sila ng lahat dahil sila lamang ang mga mag-aaral na may higit sa 10,000 na mga puntos ng kredito, at iniisip ni William kung paano siya hindi sapat upang makapagtapos, dahil nakikita natin na mayroon lamang siyang halos 5,000. Nakaramdam siya ng panlulumo, at biglang dumaan si Julius, na sinasabing nasa daan siya. Kumanga ang mga kaibigan ni Julius na nakapasa siya sa isang spell, kaya iniisip nilang tiyak na ma-scout siya sa Grand Festival. Si Colette ay nananghalian kasama si William, at sinabi niya sa kanya na ang pagdiriwang ay pagkakataon din niyang ma-scout, dahil hindi makatotohanan ang pagsisikap na umabant ng walang spellwork. Binanggit niya kung paano posible na umabant kahit na wala siyang sapat na mga puntos ng kredito, hanggat siya ay na-scout. Nalaman namin na ang engranding pagdiriwang ay isang kaganapan na ginaganap tuwing 2 taon, kung saan mayroong iba't ibang mga kompetisyon, at may mga matataas na salamangkero na bumababa mula sa tore bilang mga scout. Binanggit ni Colette na ang pagdiriwang ay karaniwang isang paligsahan sa pagitan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paksayon ng tore. Mayroong 5 paksayon para sa iba't ibang elemento, at bawat isa ay pinamumunuan ng isang Magia, at kung sila ay mapipili ng isa sa mga paksayon, sila ay garantisadong magiging isang miyembro ng tore, ngunit sa palagay ni William ay malabong mangyari, dahil kakailanganin din niyang magsagawa ng isang gawa ng kamanghamanghang mahika. Kaya binanggit ni Colette na mayroon ding mga tao na tinatawag na mga taga-masid, at nagagawa rin nilang dalhin ang mga mahuhusay na tao sa tore, ngunit sa tingin ni William ay hindi talaga sila umiiral. Sa palagay niya ay hindi niya dapat subukang mag-stand out dahil wala siyang magic. Naaalala kung paano siya lumahok sa nakaraang festival, ngunit ang lahat ay nag-iisip lamang na siya ay nanloloko, at siya ay na-trauma pa rin sa karanasan, kaya nagpasya siyang tumulong na lamang sa likod ng mga eksena. Nakita nila ang lahat ng iba pang mga mag-aaral na nagsasanay,
At binanggit ni Colette na magkakaroon din ng mga scout na magmumula sa ibang mga kabisera, kaya magkakaroon ng iba pang mga pagkakataon maliban sa pagpunta sa tore, at sinabi niya sa kanya na i-promote ang kanyang sarili. Tinutulungan niya siya sa kanyang locker, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kung ano, nang makitang may nagharang kasama ang sound dampening magic. Nakuha niya si Kiki upang tingnan, at nagawa niyang iwaksi ang hadlang. Binuksan nila ang locker, at papunta ito sa isang nakatagong hagdanan, kaya nagpasya silang tingnan ito. Nakikita namin ang ibang mga estudyante sa loob, at sila pala ay naglalagay ng taya kung sino ang mananalo sa mga kaganapan sa pagdiriwang. Nakita ni William na naroon din si Sheehan, at habang naghahanda siyang insultuhan si William, sinabihan siya ni Colette na umatras. Nagtataka si William kung ano ang ginagawa niya doon, at nalaman namin na nandoon siya upang makita ang mga posibilidad sa kanyang sarili, at naiinis siya na ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa nangungunang tatlo. Binanggit niya na nasa likod lang siya ng mga ito dahil nawalan siya ng ilang mga kredito sa mga pagsusulit sa pagsusulat, ngunit sa palagay niya ay kapantay niya ang mga ito sa mga tuntunin ng mahiwagang kasanayan. Pagkatapos ng kanilang susunod na klase, tinanong ni Colette si William kung abala siya, ngunit binanggit niya na kailangan niyang magtrabaho, kaya siya ay nanlumo. Nakita namin siyang nagtatrabaho sa Gina's Tavern, kung saan naglilingkod siya sa isang dwarf na nagngangalang Donan. Nagulat siya sa pagiging masipag niya, dahil nagde-deliver siya ng dyaryo at dito rin siya nagtatrabaho sa gabi. Pero napapansin niya na dahil hindi siya kwalipikado para sa isang scholarship, kailangan niyang magtrabaho para mabayaran ito. Tumutulong din si Rusty, at sa palagay niya ay nakakatuwang magtrabaho nang hindi gumagamit ng mahika. Nalaman namin na hiniling ni William sa kanya na tumulong dahil huminto ang isa pang part-timer, at mukhang gusto ng lahat na kasama si William. Habang naglilinis sila, nagtataka si Rusty kung bakit siya nagtatrabaho dito, dahil mabibigyan siya ng worker ng mas magandang trabaho, ngunit binanggit niya na ayaw niya itong guluhin, at mahilig siyang makihalubilo sa mga elf. Hindi niya sinasadyang nalaglag ang isang kutsara, at habang pinupulot niya ito, pumasok si Julius sa tavern. Sa tingin niya ay isang tambakan ang lugar, ngunit binanggit ng kanyang mga kaibigan na walang ibang lugar na bukas. Habang tumatayo si William, nagulat si Julius nang makita siya, sinabing nababagay siya sa mga ganig. Nasaktan si Donan nang marinig ito, ngunit tinawag sila ni Julius na isang mababang lahi na kailangang magmula sa ibang mundo. Sinabi niya kay Donan na alamin ang kanyang lugar, at nalaman namin na ang mundo ng mga dwarf ay nawasak ng celestial host, at nakatakas sila sa mundong ito, ngunit hindi sila pinapahalagahan dito dahil hindi sila maaaring gumamit ng magic. Kaya't kung ang isang elf ay magpapatong ng kanilang mga kamay sa isang salamangkero, ito ay agad na banta sa kanilang katayuan. Kinahain sila ni Rusty ng bindish, ngunit pinagtawanan ito ng mga lalaki, sa pag-aakalang hindi ito karapat-dapat kainin. Patuloy nilang iniinsulto ang mga elf, ngunit hinarap sila ni William, sinabihan silang bawiin ang lahat ng kanilang sinabi. Sinabi niya sa kanila na ang dwarven beings ay lumago mula sa tigang na lupa, kaya ito ang kasukdulan ng kanilang karunungan at patunay na nakaligtas sila kahit na sa pinakamahirap na kondisyon, ngunit sinipa ni Julius ang ulam at napunta ito kay William. Naghahanda ang dalawang lalaki na guluhin siya, ngunit agad niya silang binagsakan sa lupa. Sa tingin niya ay sila ang mga ganid, at nagpasya si Julius na magseryoso. Iniiwas ni William ang kanyang yelo, ngunit sa huli ay naipit siya sa dingding. Lumilikha si Julius ng rosas sa kanyang dibdib, at habang naghahanda siyang buhayin ito, sinabihan siya ni Donan na huminto. Ngunit nang makita ang pagmumukha ni William, nagbago ang isip niya, sinabihan siyang sumali sa engranding pista para mapahiya siya sa harap ng lahat. Iniisip ni Donan na ito ay isang masamang ideya, ngunit sumang-ayon si William, na sinasabi sa kanya na humingi ng tawad kay Donan at sa iba pa kung siya ay manalo. Magsisimula ang Grand Festival, at ang unang event ay ang Sky Race, kung saan nakikita namin si Lion na nauna sa lahat ng tao sa kanyang dragon, at ang iba pang kalahok ay nagpupumilit na makipagsabayan sa kanya. Ang mga estudyante sa audience ay namangha sa kanyang kakayahan, at sa tingin nila ay sigurado siyang mananalo. Sinabi ni Cauldron na ang mga Tower Scouts ay nasa stand na at sinusuri ang lahat, at naniniwala si Iris na ito ay dahil ang mga salamangkero mula sa labas ng tore ay ang kanilang tinukoy na talento. Nanalo si Lioness sa Sky Race sa ikalawang sunod na taon at nagtakda ng bagong record, na ginagawang maunawaan ng lahat kung bakit isa siya sa nangungunang tatlo. Isinuot ni Iris ang kanyang salamin at nagdahilan, sinabi kay Cauldron na may isang tao na gusto niyang pasayahin. Binabati siya ng mga kaibigan ni Sheehan ng swerte para sa susunod na kaganapan, at sinabi nila sa kanya na kahit na hindi sila kwalipikado, ay cheer pa rin nila siya. Nagpasalamat siya sa kanila at naalala niya kung paano siya hiniling ni Colette na sumali sa kanyang team,
kaya nagmadali siyang hanapin siya, sa paniniwalang siya ay palaging pipiliin niya kaysa kay William. Ngunit nang matagpuan siya nito, natigilan siya nang makitang kasama niya si William, at ibinunyag niyang kapos sila sa mga puntos ng kredito at kailangan siya sa kanilang koponan upang punan ang kakulangan. Naiinis siya na ang isang paunan na tulad ni William ay kasali sa event at nasa iisang team sila, kaya sinigawan niya ito. Ngunit hindi siya pinansin ni William at tinitigan si Julius na dumaan sa likuran niya. Ipinahayag ni Colette na gustong talunin ni William si Julius, ngunit nagalit si Sean dahil hindi siya pinansin. Ang host ng festival na nagngangalang Mike ay nag-anunsyo ng simula ng mga kaganapan sa hapon, at ipinakilala niya si Edward bilang kanyang guest commentator, na tinawag siyang pinakakinasusuklaman na guro sa akademya, ngunit tinanong ni Edward kung gusto niyang mamatay. Inanunsyo ni Mike na ang susunod na kompetisyon ay ang pag-atake ng corona, na siyang pangunahing kaganapan din ng pagdiriwang at ito ay lalaruin sa mga pangkat ng tatlo. Kaya't sinabi niya sa pangkat ng elf na magtrabaho at ginamit nila ang kanilang mahika upang lumikha ng 5 mga zone sa paligid. Ang stadium. Binanggit ni Mike na ang mga koponan ay magsisimula sa labas, at dapat silang makalusot sa mga zone, na naglalaman ng iba't ibang mga bitag at mga hadlang na itinakda ng mga propesor, at ang mananalo ay ang unang koponan na pupunta sa stadium at maabot ang corona. Binanggit niya na ito ay isang battle royale, kaya ang mga koponan ay maaari ring mag-atake sa isa't isa. Binanggit ni Edward na titingnan nila kung paano sila nagtatrabaho bilang isang koponan, na sinasabi sa kanila na tretuhin ito na parang ito ay isang tunay na dungeon dive. Binanggit ni Mike na lahat ng nangungunang mag-aaral ay kalahok sa kaganapang ito. Ngunit ang mga paboritong manalo ay sina Wignall at Julius. Binanggit niya na itinaya niya ang lahat ng kanyang ipon kay Wignall, ngunit gusto rin niyang panoorin ang squad ni Colette dahil mayroon silang Sean, ngunit hindi rin makapaniwala si William at ang iba pang mga estudyante na nakikipagkompetensya si William sa pag-aakalang siya ay baliw. Nagulat din si Werner nang makita siya sa kaganapan, na nagpapaalala sa kanya na iwasan ito, ngunit determinado si William na manalo. Ang mga koponan ay kumuha ng kanilang mga posisyon at ang kompetisyon ay magsisimula. Ang lahat ng mga koponan ay sumugod, ngunit agad silang nahaharap sa hindi mabilang na mga golem na humaharang sa kanilang landas. Si William ay nagmamadaling nauna, ngunit ang ibang mga mag-aaral ay nag-iisip na ito ay walang kabuluhan, na naaalala kung paano hindi siya makamo ng isang golem sa kanilang pagsusulit. Ngunit si William ay nanawagan para sa tulong ni Colette, at ginamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng isang earth gauntlet para sa kanya, na ginagamit niya upang tanggihan ang isa sa mga golem, na nag-aayos ng landas para sa kanila. Dahil sa kanyang lakas, nabigla ang mga manunood, at binanggit ni Colette na kahit na hindi maaaring gumamit ng mahika si William, hindi niya nilalabag ang mga patakaran kung gagamit siya ng magic gauntlet. Iniisip ni Sean kung kailan siya nailigtas ni William na ikinaiinis niya sa sarili niya kaya sinanay niya ang sarili hanggang sa muntik na siyang mamatay pero napagtanto niyang mas malakas pa rin si William kaysa sa kanya. Nangunguna ang kanilang squad, at sila ang nauna sa Badlands Zone, kung saan may mga higanteng cube na umaatake gamit ang mga bala ng bato, ngunit sinuntok ni William ang lupa, na nagtataas ng isang kalasag upang harangan ang mga pag-atake. Muli siyang tumawag para sa tulong ni Colette, at ginamit niya ang kanyang mahika sa lupa upang lumikha ng maraming espada para sa kanya. Sinimulan niyang ihagis ang mga ito sa mga cube, sinisira ang mga ito ng isa-isa. Ngunit namiss niya ang isa sa mga ito at tinapos niya ito sa pamamagitan ng paglaslas. Inanunsyo ni Mike na nauuna sila sa lahat, habang ang mga kaibigan ni Sean ay nakayanan sa pagsasabing lahat ito ay salamat sa mahika ni Colette. Ang mga scout ay namangha sa kung gaano kabilas si William, at iniisip ni Edward na ang kanyang kaalaman at karanasan ang nagbibigay daan sa kanya na kumilos ng may kahusayan, habang ang kanyang mga reflexes ay nagpapahintulot sa kanya na umatake ng napakabilis, at si Iris ay nagyaya para sa kanya na manalo. Samantala, ang dalawa sa iba pang mga koponan ay tinanggal dahil hindi nila mahawakan ang mga bitag, at napansin ni Julius ang ingay mula sa stadium, kaya ang kanyang koponan ay nagpahayag na ang pangkat ni William ay nangunguna, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala. Ang koponan ni William ay nakarating sa panghuling zona na tinatawag na Enchanted Woods, at pagkatapos tumawid dito, makararating sila sa stadium, ngunit bigla silang napapalibutan ng mga bitag na bilog. Agad niyang pinutol silang lahat, binago ang kanilang direksyon upang atakihin nila ang kanilang mga sarili. Nagtataka si Mike kung ano ang iniisip ni Edward dahil siya ang naglagay ng mga bitag na iyon, ngunit parang naiinis lang siya. Lumapit si William sa stadium, ngunit alam niyang habang papalapit sila, mas malamang na makasagasa sila sa ibang koponan, kaya nagpasya siyang tumahak sa ibang ruta,
at nauna sa lahat para magtakda ng bitag para kay Julius, ngunit siya ay biglang inatake ng yelo, dahil nakikita namin na nandoon na si Julius. Nagtataka si William kung siya ay nag-iisa, ngunit si Julius ay nagpakawala ng kanyang susunod na pag-atake, na naghagis ng hindi mabilang na mga sinag ng yelo kay William, ngunit si Shion ay nagsimulang matuno ang yelo, at siya ay nagsimulang gumawa ng isang malakas na spell, ngunit ginamit niya ito kay William, at si Colette ay halos hindi gumagawa ng isang kalasag sa oras. Mayroong isang malaking pagsabog na sumisira sa kagubatan, at sinabi ni Shion kay Julius na umalis, dahil ayaw niyang may makagambala sa pakikipaglaban nila ni William, habang sina Colette at William ay hindi makapaniwala na ang kanilang sariling teammate ay kumikilos ng napakabata. Binanggit ni Shion na sinubukan niyang maging mabuting tao para kay Colette, ngunit hindi na niya kinaya. Biglang lumikha si Julius ng isang higanteng pader ng yelo, na nakakulong kay Colette sa likod nito. Nag-aalala si William tungkol sa kanya, ngunit inatake siya ni Shion at nawala ang kanyang espada. Sinabi niya kay Shion na hindi ito ang oras para makipaglaban, ngunit iginiit niya ito, na sinasabi sa kanya na kunin ang kanyang espada. Sa isang pagbabalik tanaw, nalaman namin na ang ibang mga estudyante ay dating nagpapatawa kay William dahil wala siyang talento sa mahika, ngunit hindi ito nagustuhan ni Shion, kaya napagpasyahan niyang kunin si William bilang kanyang kamag-anak, ngunit hindi na lang siya pinansin ni William, na ikinagalit niya, at mula noong araw na iyon, hinamak niya si William. Bumalik sa kasalukuyan, iniiwasan ni William ang mga pag-atake ni Shion at nagtago sa likod ng isang puno, ngunit pinakawalan niya ang kanyang apoy na latigo, na humawak sa binti ni William at itinaas siya, ngunit pinutol niya ang lubid at iniligtas ang kanyang sarili. Sinabi ni Shion na ang pagtalon at pag-iwas sa kanyang mga pag-atake ay hindi gaanong magagawa. Inaanyayahan siya ni Shion na umatake, ngunit binanggit ni William ang kanilang mga kasamahan sa koponan, at nangako siya kay Donan at sa iba pa na parusahan si Julius, kaya kailangan niya itong labanan sa halip. Nagalit si Shion, sinabi kay William na kung hindi siya lalaban, siya ay sisirain niya, na nagpapaisip sa kanya kung ang pakikipaglaban ay ang tanging pagpipilian na natitira. Samantala, nalaman ng madla ang laban, at hiniling ni Mike kay Edward ang kanyang opinyon sa sitwasyon. Ibinunyag niya na ang pakikipaglaban sa sarili mong mga kasamahan sa koponan ay labag sa mga patakaran ng kaganapan, at makikita ito ng mga Tower Scout bilang isang makabuluhang marka laban sa kanila. Nagulat si Mike nang makitang masaya si Edward sa laban ni Shion at William, habang ang iba naman ay nagagalit sa hanggal na desisyon ni Shion na magsimula ng away sa sarili niyang koponan. Nag-aalala si Kiki na makita kung ano ang nangyayari, habang si Rusty ay nagtataka rin sa sitwasyon. Sumama sa kanila si Iris, at nagsimula siyang magsaya para kay William. Binanggit ni Rusty na hindi inaasahang makita ang kanyang pag-cheer para sa isang tao sa partikular, dahil naisip niyang ipagbuni niya ang paborito ng karamihan, kaya't ipinahayag niyang hindi siya interesado kay William noong una, ngunit nahuhumaling siya sa kanya. Iniisip niya kung fan din ba si Rusty kaya nabanggit niya na mahal niya si William higit sa lahat dahil roommates din sila. Samantala, nagmamadali si Colette na pigilan sina William at Shion, ngunit nahanap niya si Julius, na nagsabi sa kanya na huminto sa pagtakbo, o kung hindi ay isipin ng mga tao na hindi siya angkop para sa kanyang titulo bilang Earth Princess. Nagalit siya at binalaan siya na itikom ang kanyang bibig, ngunit si Julius ay umatake gamit ang kanyang yelo, kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, ngunit nakita namin na nagtitrigger lang siya ng bitag, at nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Ang madla ay nalilito habang sila ay nanunood, at napagtanto na si Julius ay nasa ilang mga lugar ng sabay-sabay, na nakaharap sa bawat isa sa iba pang mga pangkat. Masaya si Wignall na makita siya, at ipinaalala ni Julius sa kanya ang kanyang deklarasyon na harapin siya, ngunit ginamit ni Wignall ang kanyang mahika ng hangin, at nakita namin na ito ay isang kuko lamang nagawa sa yelo. Natutuwa si Mike na makitang binubugbog ni Wignall si Julius, dahil nasa linya ang kanyang pera, ngunit binanggit ng scout mula sa paksayo ng elf na nagngangalang Fields na si Wignall ay karaniwan, dahil hindi siya lumalampas o nabigo upang matugunan ang kanilang mga inaasahan. Gusto niyang umuwi dahil siya ay isang introvert, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kasamang si Lafayette na hindi siya maaaring umalis dahil kailangan nilang iulat ang mga pangyayari kay Lady Eleanor. Samantala, nagtataka si William kung bakit tutok na tutok si Shion sa pakikipaglaban sa kanya. Naalala niya ang mga panahong binubuli siya noon, at aware siya na siya ang pinakamalaking kabiguan, kaya ayaw niyang pumanig si Shion, dahil akala niya ay makasarili ito, at ayaw din niyang lumipat, malayo sa kanyang layunin na makilala si Elf Arya. Binaril siya ni Shion at tumakas siya, ngunit ginamit ni Shion ang kanyang mahika para tawagan ang kanyang tagapag-alaga, na isang nagninangas na falcon. Nagmamadali ang falcon patungo kay William, ngunit pinutol niya ang pakpak nito gamit ang kanyang espada,
at tumakbo sa Xian upang salakayin siya. Ngunit sinusundan siya ng Falcon, at sa tingin niya ay kailangan niyang putulin ang tali ng Falcon para sirain ito, kung hindi ito titigil. Binuo ng Falcon ang pakpak nito at pinaputukan si William, na nailagan niya. Ngunit inatake siya ni Xian mula sa harapan. Hinaharangan niya ito gamit ang kanyang gauntlet, at kahit na inaatake siya mula sa lahat ng direksyon, nagawa pa rin niyang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit humanga si Edward kay Xian, na sa tingin niya ay nalampasan na niya ang antas ng isang estudyante, dahil nakakagamit siya ng high-level fire magic, habang tinatawag din ang kanyang guardian. Kinikilala ng scout mula sa Fire Faction ang lakas ni Xian, sa pag-iisip na kahit na mas kaunti ang mga credit points niya kaysa sa nangungunang tatlo, pinahintulutan siya ng festival na tumayo, at sinabihan niya ang kanyang kasama na iulat kay Lord Caryat na nakakita sila ng hindi inaasahang talento. Tinanong ni William kung bakit siya hinahabol ni Xian, kaya't ibinunyag niya na kahit ang paningin sa kanya ay naiirita sa kanya, dahil ang kanyang desisyon na huwag sumuko ay nagalit sa kanya. Pakiramdam niya ay palagi siyang hindi pinapansin, at hindi man lang siya tiningnan ni William, kahit na mas magaling siya sa magic. Wala siyang pakialam kung ano ang sitwasyon ni William, at desidido siyang crush na lang siya once and for all. Nagulat si William nang malaman kung ano ang nararamdaman ni Xian, at iniisip niya ang oras na sinabihan niya si Xian na iwan siya mag-isa. Naisip niya na magiging makasarili na hilingin kay Xian na maging kaibigan niya dahil siya ay isang taunan, ngunit sa loob-loob niya ay gusto rin niya ang pagkilala. Napagtanto niyang kinikilala siya ni Xian, kaya nagpasya siyang kunin siya. Masaya si Xian na makita siyang nakatingin sa kanya, at naghahanda siyang gumamit ng malawakang attack magic. Ipinadala niya ang kanyang Falcon para umatake, at hinarap ito ni William ng direkta, at nagawa niyang maputol ang kaibuturan ng guardian. Sinugod niya si Xian, na naghahanda ng kanyang huling pag-atake, ngunit biglang gumawa ng pader si Colette para pigilan sila. Nagtataka si William kung ano ang nangyari kay Julius, kaya binanggit niya na binugbog niya siya, at nawala siya. Nahihiya si Xian na makita ang kanyang mga damit, ngunit sinisisi niya siya mula nang magsimula siya ng away. Sinabihan niya si William na sundan si Julius, sinasabing kaya niya si Xian. Sinabi niya sa kanya na huwag humadlang, ngunit sinisimulan lang niya itong sigawan. Ibinigay sa kanya ni William ang kanyang jacket, at pinasalamatan siya sa lahat na ikinamulan niya. Sinabi niya kay Xian na lalaban sila sa ibang pagkakataon, ngunit tumungo siya sa stadium, at sinabihan siya ni Xian na bumalik. Samantala sa stadium, naghihintay ang mga tao kung sino ang unang darating, at lumitaw ang grupo ni Julius. Tila wala nang natitira upang hamunin sila, ngunit biglang lumipad si William, at nabangga siya sa likuran nila. Hinahamon si Julius na makipag-away. Samantala sa tore, nakita namin si Elf Arya sa may bintana habang hinahanap siya ng aming katulong na si Cerisa, ngunit napagtanto niyang natutulog siya. Nagtataka si Elf Arya kung ano ang gusto niya, kaya ibinigay sa kanya ni Cerisa ang mga ulat mula sa kanilang mga scout, na sinasabi sa kanya na isaalang-alang si Julius, dahil maaari siyang maging kahalili niya para sa pangkat ng ice. Sa stadium, masaya si Julius na makita si William, dahil hindi siya nasisiyahan na manalo nang hindi siya pinapahiya, ngunit sinabi ni William na wala siyang planong matalo. Tinatakpan ni Julius ang lugar na may ambon, kaya umaasa si William sa pagdama ng kanilang mahika. Napagtanto niyang pinalilibutan siya ng mga ito, at inaatake siya mula sa likuran, ngunit naiiwasan niya ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Siya ay naniningil sa ambon at nahanap si Julius, ngunit siya ay inatake ng isang pang-apat na ice spell. Nagtataka siya kung saan ito nanggaling, at ipinahayag ni Julius na hindi pa sila gumagalaw, dahil napagtanto ni William na nakikipaglaban siya sa mga clone ni Julius. Pinasabog ni Julius ang isa sa kanila, pinalamig si William sa lugar, at nabigla si Worker nang makita ang magic ni Julius, dahil ang clone ng spell ay isa sa 12 orihinal na spell na nilikha ni Elf Arya. Nagtataka si William kung paano niya ito magagamit, ngunit sinabi niyang iba lang ang pagkakagawa niya, sinasabing nasa antas siya ng magia, na nagdedeklara na balang araw ay kukunin niya ang lahat kay Elf Arya. Nagalit si William at nakalaya, ngunit inatake siya mula sa lahat ng panig ng mga clone. Gumamit si Julius ng isa pang spell, at ang mga clone ay biglang nagtagpo, at sila ay bumubuo ng isang hadlang na bitag kay William. Nagpatawag si Julius ng napakalaking ice crater, at ginamit niya ito para durugon si William. Humanga si Edward na nanalo siya nang hindi man lang umaalis sa kanyang lugar, at tinawag ni Julius ang mga scout. Ipinagmamalaki ang pagiging perpekto ng magic ni Elf Arya at sinabi sa kanila na siya ang magiging kahalili niya. Ngunit biglang nabasag ang yelo, at nakalaya si William. Pinasalamatan si Julius sa pagpapalamig ng kanyang ulo mula nang mapagod siya pagkatapos niyang banggitin si Elf Arya. Naghanda si Julius na ipahiya pa siya,
Naglunsad ng isa pang pag-atake, ngunit iniwasan ito ni William, at pinatay niya ang dalawang kaibigan ni Julius. Sinabi niya na hindi pa naperpekto ni Julius ang spell ni Elf Arya, at ang mga clone ay biglang nagsimulang masira, na nagpapakita na ginagamit ni Julius ang kanyang mga kaibigan upang tumulong na kontrolin ang mga clone. Sinabi niya kay Julius na hindi siya malapit sa antas ni Elf Arya, at nakikita namin si Elf Arya na isinasaalang-alang siya, ngunit nabanggit niya na hindi siya naghahanap ng kahalili, ngunit isang espada na maaaring nasa tabi niya. Lumilikha si Julius ng higit pang mga clone upang palibutan si William, ngunit nababasa niya ang kanilang mga pag-atake. Alam ni Julius na hindi pa siya sapat upang kontrolin ang 4 na clone, ngunit sa palagay niya ay maaari silang kumilos bilang mga decoy dahil kamukhang kamukha niya ang mga ito. Ngunit biglang sinunggaban ni William ang kanyang tunay na katawan, kaya lumikha siya ng pader. Ngunit napaatras siya. Nagtataka siya kung paano nasasabi ni William, kaya napapansin niya na ang mga clone ay may negatibong temperatura ng katawan, at kapag hindi sila na-control ng tama, ang yelo ay tumatagos mula sa kanilang mga paa. Nagtataka si Julius kung paano ang isang taong walang talento ay higit na nakakaalam tungkol sa spell kaysa sa kanya, kaya binanggit ni William kung paano siya lumaki kasama si Elf Arya sa orphanage. Hinangaan at pinag-aralan niya ang kanyang mahika, ngunit hindi niya ito maabot. Iniisip ni Elf Arya na magbubunga ang kanyang pagsusumikap, at sinabi niya kay Julius na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang mahika. Inihayag ni William na nilikha ni Elf Arya ang spell noong siya ay 2 pa lamang, na sinasabi sa kanya na wala itong dapat ipagmalaki, kaya napaluhod siya, napagtanto na siya ay nasa antas ng isang sanggol. Nagsimula siyang tumawa, tumangging matalo, at nagpatawag siya ng higit pang mga clone, na nagpa siya na manalo ng may matinding puwersa. Ngunit ipinahayag ni William na dati siyang binubuli ni Elf Arya na may higit pang mga clone. Inilunsad ni Julius ang kanyang pag-atake, ngunit iniwasan ito ni William, at sinaksak niya ang isa sa mga clone. Natakot si Julius at tumakbo, inutusan ng mga clone na umatake, ngunit hinarang ni William ang lahat, at isa-isa niyang inilabas ang mga ito. Inihagis niya ang kanyang espada upang sirain ang huling clone, at inihatid niya ang pangwakas na suntok kay Julius. Ang karamihan ay hindi makapaniwala na siya ay nanalo, at sa wakas ay nakarating sina Colette at Shion sa stadium. Kailangan lang nilang kunin ang korona, ngunit nakita namin na kinuha ito ni Wignall, at si Mike ay nasa sabik na makita ito. Ang kaganapan ay natapos na, at tinanong ni Elf Arya si Ceresil kung mayroong isang magic na maaaring bumalik sa nakaraan, na nagpapakita na hindi niya binubuli si William gamit ang kanyang mga clone, ngunit gusto lang niyang makipaglaro sa kanya ng mag-isa. Hindi makapaniwala si Shion na nagawang talunin ni William si Julius, ngunit sumumpo siya na siya ang tatalunan. Humingi ng paumanhin si William dahil hindi niya nakuha ang korona, ngunit natutuwa lang si Colette na makitang okay siya, at masaya si William na natupad niya ang kanyang pangako. Nakita namin si William at ang kanyang mga kaibigan na nakikipag-inuman kasama ang mga dwarf habang ipinagdiriwang nila ang kanyang tagumpay, at si Donan ay nagtataka kung siya ay na-scout ng Torre, ngunit ipinahayag ni Colette na hindi siya, sinasabing hindi man lang sila nanalo sa kaganapan, at sinisisi niya Shion para sa kinalabasan. Tinanong ni Rusty si William tungkol kay Shion, kaya ipinahayag niya na inimbitahan niya siya, ngunit tumanggi siyang sumali sa kanila. Sa tingin ni Donan, okay lang, dahil nanalo si William sa laban, at nakakuha pa siya ng tamang paghingi ng tawad. Nakita namin si Julius na naghuhugas ng mga pinggan, at sinabi ni Gina sa kanya na kulang sila sa mga tauhan, na sinasabi sa kanya na magtrabaho ng mas mabilis, dahil kailangan pa niyang pagsilbihan ang mga customer. Napagtanto niya na ang kanyang reputasyon ay nasira, dahil natalo siya kay William, at tumakbo siya para gawin ang iba pa niyang mga gawain, gaya ng binanggit ni Colette na nakuha niya ang nararapat sa kanya. Iniisip ng worker na mahihirapan si William sa kanyang pagbabalik sa akademya, dahil ipinakita lang niya sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin. Iniisip ni Colette na titigil na sila sa pagmamaliit sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni worker na hindi ito ganoon ka-simple. Kinabukasan, nakita namin ang mga mag-aaral na nag-uusap tungkol sa isang paparating na kaganapan na kilala bilang All-Student Praxis, kung saan kailangan nilang mabuhay sa piitan sa loob ng isang buong linggo, ngunit kinakailangan silang bumuo ng mga partido, kaya lahat ay naghahanap ng mga may kakayahang miyembro ng partido. Naglalakad si William sa paligid ng akademya, ngunit may 2 estudyanteng lumalapit sa kanya, nag-aanyaya sa kanya na sumali sa kanilang partido, dahil inamin nilang napakalakas niya. Ngunit pinalibutan siya ng ibang mga estudyante, at lahat sila ay gustong tuklasin ang piitan kasama niya, kaya nagsimula silang mag-away sa kanya, dahil napagtanto ni Colette na lahat sila ay interesado sa kanya, dahil alam nila kung gaano siya kalakas. Ngunit pinigilan niya sila, na sinasabi sa kanila na wala silang kahihiyan,
habang ipinapaalala niya sa kanila na dati nilang binubuli siya. Sa tingin niya ay galit siya, ngunit ipinahayag niya na masaya siya, dahil gusto nilang maging kaibigan niya. Inanyayahan siya ng isang batang babae na sumama sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Colette. Sinabing magiging abala siya sa pamimili kasama niya. Nang gabing iyon, napagtanto ni Colette na parang makikipag-date siya kay William, at sinabihan siya ng kanyang kasama sa kwarto na si Rose na magsuot ng maganda. Nakita namin si William na nag-aaral sa kwarto niya, nang tanungin siya ni Rusty kung ano ang gagawin niya bukas. Kaya't sinabi niya kay Rusty na mamili siya kasama si Colette, na humimok sa kanya na sumama sa kanya, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kailangan nilang bumili ng mga item upang maghanda para sa lahat ng mag-aaral na pagsasanay. Kinabukasan, nakita namin si Colette na naghihintay sa isang plaza, habang iniisip niya kung makikipag-date ba talaga siya kay William, na sumalubong sa kanya pagdating niya, na nagsasabi sa kanya na maganda siya. Binanggit niya na pinabilis niya ang kanyang puso, kaya nataranta siya, ngunit biglang dumating si Rusty, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kasama sa kwarto ni William, na sinasabing inaasahan niyang makasama siya sa pamimili. Nalilito siyang marinig ito, kaya ipinaliwanag ni William na gusto niyang sumama, at bigla niyang hinawakan ang kamay ni William, sinasabi sa kanya na oras na para umalis, kaya nabigla siya, iniisip kung anong uri ng relasyon sila. Pinagmamasdan niya ang mga ito, habang napapansin niya na si Rusty ay masyadong malapit kay William, kaya napagtanto niya na ang kanyang petsa ay nasira. Bumalik sila sa plaza kung saan napagtanto ni William na mukhang nagagalit si Colette, at nagtataka siya kung may mali, kaya tinanong niya siya tungkol kay Rusty, na sinasabi sa kanya na mukhang may kakaiba silang relasyon, at iniisip niya kung babae ba talaga siya. Kaya kinumpirma ni William na si Rusty ay isang lalaki, ngunit binanggit na siya ay palaging medyo kakaiba. Binigyan niya sila ng mga inumin, at umupo siya sa tabi ni William, na nagtataka kung bakit wala siya, kaya sinabi niyang makibahagi na lang siya sa kanya. Nag-aalok si Colette na painumin siya, ngunit tinitigan siya nito, at sinabihan niya si William na panatilihin ang kanyang espada nang wala sila, ngunit nataranta siya, kaya ipinaliwanag niya na ang mga elf ay hindi gustong makakita ng mga salamangkero sa kanilang forge, na sinasabing mas mabuti kung mag-isa siyang pumunta. Lumayo siya, at tinanong niya si Rusty kung gusto niya si William, kaya sinabi niya sa kanya na mahal niya siya higit sa sinuman. Binanggit niya na dati niya itong niyakap hanggang 4 na taon na ang nakalilipas, ngunit isiniwalat ni Rusty na naliligo siya tuwing gabi, na sinasabi sa kanya na isipin kung ano ang kanilang ginagawa. Pinutol namin si William, na napagtanto na kakaiba ang kinikilos ni na Rusty at Colette, na iniisip na hindi nila gusto ang isa't isa. Bigla siyang tinawag ni Liana, at kinilala niya siya bilang Miss Perfect. Alam niyang nakuha niya ang lahat ng mga kredito sa 3 paksa. Sinabi niya sa kanya na sundan siya, sinabing kailangan niya itong makausap, at dinala niya siya sa isang silid kung saan nakita niya ang iba pang nangungunang mga estudyante kasama si Sheehan. Binanggit niya na halos oras na para sa all-student praxis, at gusto niyang bumuo ng isang party kasama silang lahat, ngunit sina Sheehan at Julius ay tutol sa kanyang ideya dahil hindi nila gusto si William. Nagtataka siya kung bakit siya dinala doon, dahil alam ng lahat na galit sila sa kanya, ngunit napagtanto niya na siya ay ganap na walang alam. Hinawakan siya ni Sheehan, ngunit binago ni Wignall ang kanilang paligid, dahil binanggit niya na ang mga salamangkero ay hindi mga barbaro. Kaya pinakawala ni Sheehan si William, na nagsabing gumamit si Wignall ng ilusyong mahika upang ipatawag ang isang fantasy landscape, at alam niyang magagamit lamang ito ng mga elf. Iminumungkahi ni Wignall na makinig kay Liana, at sinabi niya sa kanila na gusto niyang bumuo ng isang party kasama sila, dahil sila ang pinakamahusay na mage sa paaralan. Binanggit niya na si William ang pinaka-namumukod tangi sa pagdiriwang, sa pag-aakalang mayroon siyang kulang sa kanila, na makakatulong sa kanila sa piitan. Ngunit sa tingin ni Julius ay pabagalin lang niya ang mga ito, dahil hindi man lang siya marunong gumamit ng magic, at ayaw ni Sheehan na sumali siya sa party. Ngunit ipinaalala ni Wignall sa kanila na natalo sila sa kanya, kaya wala silang karapatang murahin siya. Sinabi ni Julius kay Wignall na si Liana ay may higit na mga kredito kaysa sa kanya, at inamin niya na ito ay totoo. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit niya iginagalang ang kanyang opinyon, na sinasabi na siya ay hindi katulad nilang dalawa. Ipinaliwanag niya na gusto niyang gamitin ang mga ito para umakyat sa tore bilang nangungunang mag-aaral, dahil gusto niyang matamo ang katanyagan at karangalan, kaya nag-iisip si William kung hindi siya na-scout. She reveals that the Thunder faction reached out to her, kaya nagtataka siya kung bakit gusto pa nitong umakyat sa tore, dahil mayroon na siyang garantisadong post-graduation placement. Kaya ipinaliwanag niya na ang bawat isa sa kanyang pamilya ay may maikling buhay, at nais niyang makamit ang napakalaking resulta, upang makapagbigay siya ng karangalan sa kanyang pamilya bago siya mamatay.
Ipinahayag niya na gusto niyang maging isang Maggia, at alam niyang lahat ay may mga ambisyon. Kaya sinabi niya sa kanila na ihulog ang kanilang barya sa isang kapita kung ang kanyang panukala ay makikinabang sa kanila. Pumayag si Wignall na sumama sa kanya, iniisip na makakamit ng kanilang partido ang pinakamahusay na mga resulta, at nagpasya din si Julius na sumali, dahil gusto niyang kumita ng mas maraming kredito. Ibinagsak ni Sheehan ang kanyang barya sa kapita nang hindi nagsasalita, at nag-isip si William tungkol dito, ngunit sa huli ay nagpasya siyang sumali sa party. Pagkatapos noon, nakita namin sina Rusty at Colette na hinahanap si William, at nakita nila itong papalapit, kaya tinanong nila siya kung bakit wala siya sa Forge. Ngunit dumaan siya sa kanila, na sinasabi sa kanila na sasali siya sa party ni Leona para sa all-student praxis. Kinabukasan, sinabi ni Walker sa lahat na magsisimula ang kaganapan sa loob ng 10 araw, at binanggit niya na ang ika-7 hanggang ika-10 palapag ay maa-unlock, upang ang mga estudyante ay maaaring manghuli ng mga halimaw na may mataas na kredito. Binanggit niya na ang kaganapan ay ang tanging pagkakataon na makakuha ng higit sa 1,000 credits ng sabay-sabay, at sinabi niya sa lahat ang tungkol sa mga floorkeeper, na sinasabing makakakuha sila ng malaking bilang ng mga kredito sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanila. Ngunit binanggit ni Edward na maaari silang mamatay, dahil inihayag niya na 4 na estudyante ang kinain ng mga halimaw noong nakaraang taon, kaya sinabihan niya sila na huwag maging walang ingat, na sinasabi na kailangan nilang malaman ang kanilang mga limitasyon. Nakita namin ang lahat na nagtitipon sa isang base sa ika-6 na palapag, habang nagtataka si Leona kung bakit nagpasya si Colette na sumali sa party, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang makasama si William. Ipinaliwanag ni Rusty na hindi siya makakasama sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni William na okay lang, na nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang mga magic item. Magsisimula na ang kaganapan, habang sinasabi ni Edward sa lahat na kailangan nilang mabuhay sa isang piitan sa loob ng 1 linggo, at nalaman namin na may mga base camp sa bawat palapag na minarkahan sa mga mapa ng lahat. Naghahanda silang sumisid ng mas malalim sa piitan, ngunit nakakita kami ng isang misteryosong lalaki na may hinahanap sa piitan. Ang kanyang kasama ay pumatay ng isa pang lalaki, kaya napagtanto niyang nagsimula na ang kaganapan, at kakailanganin nilang patayin ang lahat para makumpleto ang kanilang misyon. Nagsisimula ang praxis event, at ginamit ni Wignall ang kanyang wind magic. Itinulak sila sa isang bangin, ngunit bumagal ang mga ito bago lumapag. Agad silang inatake ng isang pulutong ng mga pulang langgam, kaya naisip ni William na kailangan niyang maging kalasag ng partido, dahil mahina ang mga salamangkero sa malapit na labanan, ngunit sinabi sa kanya ni Wignall na huwag mag-alala, dahil ang magic ng pamilya ni Leona ay dalubhasa sa pakikipaglaban ng malapitan, at siya ay nagsasabi sa kanila na kailangan nilang mauna, para hindi sila makipagkompetensya sa ibang partido para sa mga kredito. Bumalik kami sa isang klase kasama si Walker, habang tinuturuan niya si William tungkol sa pinakamahalagang spell sa piitan, na sinasabi sa kanya na ito ang spell ng paghahanap, dahil pinapayagan silang makita ang kanilang mga kaaway. Nakita namin si William na nagpupumilit na lumaban, dahil ang iba ay nakakakita ng mga halimaw sa harap niya, at sinabi sa kanya ni Julius na nakaharang siya. Nagawa niyang pumatay ng langgam, ngunit kinuha ni Wignall ang natitira gamit ang isang spell. Kinuwestiyon niya ang paghatol ni Leona sa pagdadala kay William, ngunit sa palagay niya ay mas magiging kapaki-pakinabang siya kapag naabot nila ang mas mahihirap na halimaw. Nakita namin si Julius na hinihigop ang mga mahiwagang bakas gamit ang kanyang wand, na isang talaan ng labanan at kung paano sila nakakakuha ng mga kredito para sa mga pagpatay, ngunit kailangan ni William na mangolekta ng mga patak bilang kanyang patunay dahil hindi niya ma-absorb ang mga bakas, na nagpapatingin sa iba. Pababa sa kanya. Nagtataka si Colette kung okay lang siya, ngunit sinusubukan niyang manatiling positibo. Patuloy na pinapatay ng grupo ang mga halimaw, at napagtanto niyang wala siyang magagawa, kaya nagsimula siyang makaramdam ng kawalan. Sinabi ni Leona na isang araw na ang nakalipas mula nang magsimula sila, kaya nagpasya siyang magpahinga, at ginamit ni Wignall ang kanyang ilusyong mahika upang lumikha ng apoy sa paligid nila upang itakwil ang anumang halimaw. Inaabot ni William ang lahat ng pagkain, ngunit sinabi ni Wignall sa kanya na iwanan ito sa lupa, na binanggit na pinapayagan lamang ng mga elf ang mga taong sa tingin nila ay karapat-dapat na hawakan sila, at kinilala lang niya si Leona. Iniisip ni Colette na siya ay bastos, ngunit nagpasya si William na igalang ang kanyang mga kaugalian. Ipinaalala ni Leona sa kanila ang kanilang layunin, na kunin ang Nab Ores, ang boss sa ika-10 palapag, na nagkakahalaga ng 110 credits sa sarili nito. Gusto niyang ipakita sa Tore kung ano ang kaya nila, at sinabihan niya sila na pangalagaan ang kanilang mana habang tinatahak nila ang pinakamaikling daan patungo dito.
Samantala, nakikita natin ang misteryosong duo habang patuloy nilang pinapatay ang mga halimaw at lahat ng nasa kanilang paraan. Habang ang grupo ay nagpapatuloy sa ika-10 palapag, napansin ni Julius na ang lahat ng mga halimaw ay natalo na. Ngunit sinabi ni Wignall na hindi maaaring magkaroon ng anumang iba pang mga partido sa unahan nila, at nakita ni William na sila ay natalo ng puwersa sa halip na Salamanca. Nakarating sila sa silid ng boss, ngunit laking gulat nila nang makitang napatay na rin ang mga Nabores, kaya't ginamit nilang lahat ang kanilang search spell at napagtanto na natalo lang ito. Nalaman namin na kahit na mahalaga ang spell sa paghahanap, maaari itong makipagpunyagi sa pagdetect ng mga bitag, at nagagamit din ng mga Salamangkero ang hide upang kontrahin ito. Ngunit umaasa si William sa kanyang mga pandama, at nakita niya ang isang nilalang sa itaas nila. Nagpaputok ito ng lakas sa kanya, tinatangay siya, at napunta ang halimaw sa likod ni Wignall, agad siyang inilabas. Sinubukan ng iba na mag-react, ngunit dinurog ng halimaw ang lupa, na naging sanhi ng pagbagsak nilang lahat, at sinubukan ni William na makapunta kay Wignall habang ang lahat sa piitan ay nararamdaman na nanginginig ito. Nakita namin si William na nakarating kay Wignall, ngunit nakita niya na siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Napagtanto ni William na nasa ika-11 palapag sila, at nalaman namin na nasa labas ito ng lugar ng akademya at itinuturing na danger zone na ang mga tower mages lang ang makakaligtas. Sinabi ni Lionel na sila ay nasa Nightmares Mo, at ang kapangyarihan ng mga halimaw ay nasa ibang antas, kaya kailangan nilang hanapin ang iba bago sila mamatay. Nakita namin si Wignall sa isang panaginip, habang ang ibang mga elf ay minamalas siya dahil sa pagiging mahina, at siya ay itinapon ng reyna ng elf. Nagising siya nang talunin ni William ang isang higanting ahas, ngunit nang subukang tulungan siya ni William, kinampas niya ang kanyang kamay, tumangging hawakan. Ngunit iginiit ni William na tulungan siya, kahit na subukan niyang sundan siya sa hinaharap. Tinapos ni Wignall ang paggamot sa kanyang sarili, at sinuri ni William ang kanyang mga supply, na binanggit na mayroon silang sapat na mabuhay ng 24 na oras sa pinakamaraming oras. Sinabi niya kay Wignall na kailangan nilang hanapin ang iba, ngunit binanggit ni Wignall na ang protocol ay manatili at maghintay na mailigtas, ngunit binanggit ni William ang halimaw sa sahig sa itaas, kaya malamang na hindi sila makakuha ng tulong sa oras. Nakita namin ang lahat na nagpapanik sa ika-8 palapag, habang nakikipag-ugnayan si Walker sa isa pang propesor na nagngangalang Elisa. Binanggit niya na mayroong stampede, at ang kanilang kampo ay nawasak ng mga halimaw, kaya nagtanong si Walker tungkol sa iba pang mga propesor, ngunit binanggit niya na silang lahat ay natagpo ang patay, na napunit ang kanilang mga ulo, at wala siyang narinig mula sa ibabang palapag. Napagtanto ng manggagawa na may nangyayari, at si Edward ay nagmamadaling lumapit sa kanya, sinabi sa kanya na nakansela ang kaganapan sa Praxi, at kailangan nilang tulungan ang mga mag-aaral. Nakikita namin sina William at Wignall na tumitingin sa paligid, ngunit inispam ni Wignall ang kanyang spell sa paghahanap. Sinabi sa kanya ni William na dapat niyang iligtas ang kanyang mana, ngunit natatakot siyang atakihin muli. Ipinaliwanag ni William na ang spell ng paghahanap ay batay sa distansya, kaya ang paulit-ulit na paggamit nito ay walang magagawa, na sinasabi kay Wignall na kailangan niyang magtiwala sa kanya. Nagtataka si Wignall kung paano siya magiging kalmado sa kanilang sitwasyon, ngunit nabanggit niya na para makapunta siya sa tore, ang tanging pagpipilian niya para makuha ang kanyang mga kredito ay mula sa Praxis, kaya ginugol niya ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap upang malaman ang tungkol dito. Inaalerto sila ni Kiki tungkol sa mga halimaw, at napagtanto nilang napapalibutan sila, kaya alam nilang kailangan nilang lumaban. Sinugod ni William ang dalawa sa harap, at pinasabog ni Wignall ang isa sa likod. Ngunit nagulat siya sa kung gaano kalakas si William, iniisip na hindi siya nagkukumpara. Bumangon muli ang baboy sa likod niya, at alam niyang hindi siya makaka-counterattack sa oras, kaya ginamit niya ang kanyang fire illusion para bumili ng oras, ngunit hindi ito gumana, at malapit na siyang kainin, ngunit iniligtas siya ni William sa tamang oras. Tuldok. Sinabi ni William na ang mga baboy ay walang mga mata at umaasa sa kanilang pangamoy, kaya ang mga ilusyon ay hindi gumagana sa kanila. Iniisip ni Wignall na siya ay isang kahihiyan, at sinubukan ni William na pasayahin siya, na sinasabi sa kanya na siya ay may talento, ngunit inihayag niya na hindi ito totoo, at na siya ay talagang itinuturing na isang pagkabigo. Ibinunyag niya na ang iba pang mga elf ay naka-advance na sa tore, at siya lang ang nasa akademya pagkatapos ng 6 na taon, dahil kulang siya sa talento. Sinasabing kahihiyan ang tawag sa kanya ng mga elf. Ibinunyag niya na ang magic ng ilusyon ay dapat na magkaroon ng pisikal na anyo, ngunit ang kanyang mga ilusyon ay hindi maaaring makapinsala sa sinuman, dahil hindi niya ito makabisado kahit anong pilit niya. Pinaalalahanan siya ni William na isa siya sa mga nangungunang mag-aaral, ngunit ipinaliwanag niya na sila ay mas mababa sa ibang mga mage,
Sinabi na ang mga mag-aaral na nasa akademya ay mga tira-tirahan lamang. Pinutol namin si Liana, habang ipinapaliwanag niya na ang mga tunay na henyo ay hindi kailangang dumaan sa proseso ng pagtatapos, dahil maaari silang sumulong sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga bagong spell o pag-scout sa festival. Binanggit niya na hindi siya kasing talino ng mga ito, isa lang daw siya sa mga natitira, kaya ipinaalala ni Colette sa kanya na Miss Perfect ang tawag sa kanya ng lahat sa akademya, ngunit sa tingin niya ay isa lang siyang malaking isda sa maliit na lawa. Ibinunyag niya na nakita niya ang isang mag-aaral sa unang taon na naging Magia, na nagsasabing wala siyang kasing talino sa kanya, at napagtanto ni Colette na si Elf Arya ang tinutukoy niya. Sinabi niya kay Liana na may kilala siyang batang lalaki na walang talento sa mahika, ngunit nagsusumikap itong lumakas, kahit na binubuli siya ng lahat, at iniisip ni Colette na matatawa siya kapag narinig niyang niloloko ni Liana ang kanyang sarili. Bumalik kami sa Wignall habang kinukwento niya kay William ang tungkol sa kanyang kinakapatid na si Eleanor, na sinasabing magkasama silang lumaki, at tinuruan niya ito kung paano gumamit ng mga spelling, ngunit agad niyang nalaman na nasa ibang level ang kanyang magic, dahil isa siyang high elf. Nalaman ng lahat ang tungkol sa kanyang talento, kaya siya ay kinuha, at siya ay naging isang Magia habang si Wignall ay nagsanay upang pagbutihin ang kanyang mahika, dahil gusto niya itong makasama. Ngunit wala pa rin siyang malapit sa kanyang antas, kaya sa tingin niya ay nakakaawa siya. Ngunit napagtanto ni William na magkapareho sila, at iniisip ni Wignall na sinusubukan lang niyang pasayahin siya, na sinasabi kay William na iwan siya, ngunit sinabi niya kay Wignall na siya ay isang hindi kapani-paniwalang elf, na nangangakong protektahan siya hanggang sa makabalik siya sa kanyang mga paa. Sinimulan nilang labanan ang isang grupo ng mga halimaw, at sinabi ni Wignall na lahat sila ay nagkakahalaga ng higit sa 5 mga kredito, ngunit hinihiwa-hiwain sila ni William, habang iniisip ni Wignall kung paano niya nagagawang talunin ang mga ito ng napakadali. Tinanong niya si Wignall kung ayos lang siya, at nagtataka siya kung bakit pinoprotektahan siya ni William, kaya ipinaliwanag niya na ito ay dahil si Wignall ay isang mahusay na elf. Bigla silang inalertuhan ni Kiki, habang binanggit ni William na nakakarinig siya ng kakaibang tunog, kaya ginamit ni Wignall ang kanyang search spell, ngunit wala siyang mahanap. Iniisip ni William na malapit ng mangitlog ang mga halimaw, at biglang lumitaw ang isang nilalang, at sinimulan nitong punuin ng tubig ang silid, at naglalabas ito ng mga espiritu ng apoy. Alam niyang masamang balita ang mga iyon, at ginagamit niya ang kanyang mga granada para sirain ang nilalang. Tinanong siya ni Wignall tungkol sa mga halimaw, kaya ipinahayag niya na sila ay tinatawag na Balcar, at sila ay immune sa pisikal na pag-atake. Idinagdag niya na mayroon silang mataas na magic resistance, at ang tanging paraan upang talunin sila ay ang paggamit ng Elven Illusion Magic, kaya kailangan niya ang tulong ni Wignall, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito magagawa, na sinasabi na ang kanyang illusion magic ay hindi perpekto, at siya ay nagsimulang umiyak. Iniisip na siya ay mabibigo muli, ngunit sinabi sa kanya ni William na ayos lang na mab-aigo, dahil hindi sila mga henyo, kaya hindi sila maaaring sumulong ng hindi nabigo. Sa palagay niya ay mamamatay si William kung siya ay mab-aigo, ngunit tiniyak niya kay Wignall na siya ay magiging maayos, na sinasabing hindi siya mamamatay, dahil hinihintay siya ni Alparia sa tore. Inaatake sila ng mga halimaw, ngunit pinoprotektahan niya si Wignall, at sinisingil niya, pinutol ang isa sa mga binti ng halimaw, ngunit agad itong muling nabuhay, dahil napagtanto ni Wignall na gumagana ang mga pag-atake ni William, kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang mahika upang iligtas siya. Ipinatawag niya si Wen para umatake, ngunit wala itong pisikal na anyo, at hindi ito nakakaapekto sa mga halimaw, kaya nag-alala siya. Iniisip na mamamatay si William dahil sa kanya. Sinubukan ng mga halimaw na sunugin si William, ngunit ipinagtanggol siya ni Kiki, at sinabi niya kay Wignall na huwag sumuko, na nagsasabing naniniwala siya sa kanya. Naalala ni Wignall na nakita siya ng mga elf bilang isang kabiguan, ngunit napagtanto niya na umaasa sa kanya si William, at tumanggi siyang isuko ang kanyang pangarap na makasama si Eleanor, kaya nagpasya siyang subukang muli, habang inaatake niya ang mga halimaw gamit ang kanyang spell. At nagawa niyang sirain ang mga ito, na tinatakpan ng mga puno ang lugar. Masaya si William na nagawa niya ito, ngunit napagtanto niya na nakaluhod si Wignall sa harap niya. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging masungit sa kanya, sinabing iginagalang niya siya bilang isang mandirigma, at inamin ni William na iginagalang din niya si Wignall, dahil alam niyang nagsasanay siya ng husto para lumakas. Pagkatapos nito, ginamit ni William ang mapa na ibinigay sa kanya ni Rusty, dahil napagtanto ni Wignall na hindi siya naglalakad ng walang layunin. Naalala ni Kiki ang bango ng kanilang mga kasama, at tinulungan niya si William na mahanap sila. Itinuro siya kung nasaan sila. Nakita namin si Julius kasama si Shion, habang nagsisimula siyang maghanap ng tubig,
ngunit ipinaalala sa kanya ni Xian na limitado ang kanilang supply. Sinabihan siyang gamitin ang kanyang ice magic upang lumikha ng tubig, ngunit siya ay nabalisa. Sinabi kay Xian na kailangan nilang iligtas ang kanilang magic, dahil sila ay kailangang patuloy na gamitin ang kanilang spell sa paghahanap, at nagsimula silang magtalo, dahil napagtanto ni Julius na hindi sila magkatugma. Ginagamit niya ang kanyang search spell, at wala siyang na-detect na kahit ano, ngunit bigla siyang hinailan ni Xian palayo, na nagsasabing nararamdaman niya ang papalapit na mga kaaway. Pinaalalahanan niya si Julius na maaaring makatakas ang mga demonyo sa paghahanap, at maraming masasamang sentinel ang lumitaw. Habang nagtataka si Julius kung bakit sila nagtitipon doon, iniisip na may kinalaman ito sa halimaw sa ika-10 palapag. Sinabihan siya ni Xian na gamitin ang kanyang mga clone, habang naghahanda siyang labanan ang mga ito, at naisip ni Julius na siya ay baliw, sinasabing napakarami sa kanila, ngunit binanggit ni Xian na napahiya siya dahil sa kanila, at ipinatawag niya ang kanyang phoenix upang sunugin silang lahat. Nakita namin na ang kampo sa ika-7 palapag ay inaatake ng mga masasamang sentinel, kaya ang mga estudyante ay tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit ang isa sa kanila ay nahulog, at siya ay malapit ng madurog hanggang sa mamatay, ngunit si Edward ay nagpatawag ng kanyang mga kadena upang alisin ang mga halimaw, at inutusan niya ang mga estudyante na lumikas sa 6th floor. Dumating ang manggagawang nakasakay sa isang dragon, at isinama niya si Edward, habang napagtanto ng mga mag-aaral na siya ay kamangha-mangha, dahil siya ay nakikipagkarera sa kalangitan sa piitan. Ibinunyag niya na ang iba pang mga mag-aaral ay inilikas, at sinabing ang partido lamang ni Liana ang nakalampas sa ika-8 palapag. Iniisip ni Edward na sinusubukan nilang talunin ang floorkeeper sa ika-10 palapag, at sa palagay niya ay magiging mahirap ang paghahanap sa kanila. Ngunit ibinunyag ni Worker na alam niya kung nasaan sila, dahil ang kanyang orb ay nakalink sa kristal ni Kiki, na nagsasabi na sila ay nasa loob na, sa ika-11 palapag. Bumalik kami kay Colette, habang nag-iiwan siya ng mga bato sa lupa, at nalaman namin na 16 na oras na ang nakalipas mula nang mahulog sila sa ika-11 palapag. Napansin niya na nauubusan na sila ng pagkain at tubig, at wala silang pagkakataong magpahinga, dahil patuloy na lumalabas ang mga halimaw, kaya naabot na ni Liana ang kanyang limitasyon. Sinisisi niya ang sarili sa nangyayari, iniisip niyang inilalagay niya ang lahat sa panganib, dahil masyado siyang ambisyoso, ngunit binanggit ni Colette na walang sinumang umasa na lilito ang halimaw sa ika-10 palapag, at sinabi niya kay Liana na huwag sisihin ang sarili, ipinaalala sa kanya na nagpasya siyang sumama kahit hindi siya imbitado. Nakikita ni na William at Wignall ang mga salamangkero sa malapit, at napagtanto nila na nagawang talunin ni Xian ang mga sentinel. Hindi makapaniwala si Wignall na nagawa niyang lipulin ang mga ito, ngunit ibinunyag ni Julius na isinakripisyo niya ang kanyang mga clone para tulungan siya. Tinanong ni Wignall si Julius tungkol sa mga babae, at binanggit niya na hindi niya alam kung nasaan sila, kaya napagtanto ni William na nag-iisa pa rin sila. Bumalik kami kay Colette nang makita niya ang isang lalaki na papalapit, at nakilala niya ito bilang isa sa kanyang mga guro. Ngunit ang kanyang ulo ay biglang bumagsak, at binati niya ang lahat ng lumitaw ang kanyang kasama, nagtatanong sa kanya kung paano nakarating ang mga mag-aaral, dahil siya ay dapat upang patayin sila habang sila ay nasa itaas na palapag. Kaya ipinaliwanag niya na nagpadala siya ng isang halimaw upang puksain ang mga ito, ngunit nagawa nilang mabuhay nang makatagpo nila ito, dahil nawasak nito ang sahig. Napagtanto ni Colette na pinatay ng mga lalaki ang kanilang mga propesor, tinanong sila kung sino sila, kaya sinabi sa kanya ng lalaki na naroon sila upang sirain ang peking kalangitan, at napagtanto ng mga batang babae na pinaplano nilang magdala ng kalamidad sa mundo sa pamamagitan ng pagsira sa napakalaking hadlang nilikha ng Magia. Sinubukan ng lalaki na pugutan sila ng ulo, ngunit biglang dumating si William kasama ang iba. Sinabing sinundan nila ang mga bato sa lupa. Sumakay siya, ngunit tinaboy siya ng lalaki, at binanggit niya na gusto niyang idagdag ang kanilang mga ulo sa kanyang koleksyon, ngunit kinaladkad siya ng kanyang kasama. Sinabi sa kanya na kailangan nilang umalis, kaya nagpatawag siya ng isang halimaw upang palayasin sila. Lumilitaw ang isang gate sa itaas nila, habang lumilitaw ang halimaw mula sa ika-10 palapag, at kinilala ito ni William bilang isang masamang Grand Duke, na nagkakahalaga ng 270 credits. Nalaman namin ang tungkol sa ika-1,000 na panuntunan, na siyang formula ng conversion na ginagamit ng Torre para sa credit system, kung saan ang isang credit ay itinalaga sa isang halimaw na kasing lakas ng isang mage na may 1,000 credits. Sa paggamit ng formula na iyon, napagtanto ni William na ang Duke ay katumbas ng isang salamangkero na may 270,000 credits. Pinasabog sila nito ng isang energy beam na sumisira sa lahat ng bagay sa kanilang paligid, at napagtanto ni Julius na ito ay katawa-tawa na makapangyarihan.
Sinabihan ni Leona ang lahat na umatras, kaya nagsimula silang tumakas, habang ginagamit ni Wignall ang kanyang ilusyon na mahika upang pigilan ang duke, ngunit napunit nito ang kanyang mahika, at papatayin siya nito, ngunit iniligtas siya ni William, at nakatakas sila kasama ang yung iba. Napagtanto ni Colette na ang duke ay nalulupig, at ipinahayag ni William na nabasa niya ang tungkol dito, na nagsasabi na ito ay isang kulay abo na demonyo mula sa ika-25 palapag. Nagtataka si Shion kung nagawa nilang malampasan ito, ngunit ipinaliwanag ni William na hinahanap pa rin sila nito, at napagtanto ni Julius na mayroong hindi mabilang na mga halimaw sa lugar, kaya ipinaliwanag ni William na inutusan ng duke ang mas mababang mga demonyo na tugisin sila. Napagtanto ni Shion na ang duke ang naging sanhi ng malawakang pagsiklab ng mga sentinel, at nagsimulang mag-isip si Julius kung magagawa ba nilang makabalik itong buhay. Sinabi ni Leona na ang sitwasyon ay walang pag-asa, at sa palagay niya ay mapahamak silang lahat, ngunit binanggit ni William na kailangan lang nilang talunin ang duke. Ipinaliwanag niya na ang mas mababang mga demonyo ay nagtatatag ng isang domain sa iba pang mga palapag, dahil ang duke ay nasa ika-11 palapag, ngunit binanggit niya na mawawala ang kanilang chain of command kapag ito ay natalo, kaya sila ay magiging diorganisado, at sa palagay niya ay maaaring makakatakas kung mangyari ito. Iniisip ni Julius na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa duke, ngunit ipinaliwanag ni William na mayroon siyang plano, na nagsasabing kailangan niya ang tulong ng lahat upang maisakatuparan ito. Iniisip ni Julius na walang susuporta sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Wignall na naniniwala siya kay William dahil nailigtas niya ang kanyang buhay ng maraming beses. Binanggit ni Colette na pinagkakatiwalaan niya si William dahil mas kilala niya ang piitan kaysa sa iba, at ipinaliwanag ni Shion na mas gugustuhin niyang lumaban kaysa manatiling nakatago. Sinabihan ni Wignall si Leona na pagkatiwalaan si William, kaya inamin niya na siya ay mali tungkol sa kanya. Sinabi na siya ay karapat-dapat na maging pinuno nila, dahil siya lamang ang hindi nadudurog ng kawalan ng pag-asa, na sinasabi sa kanya na susundin nila ang kanyang mga utos. Iniisip ni Julius na hindi sila mananalo sa plano ni William, ngunit sinabi niya kay Julius na tama siya. Sinabing mabibigo sila nang wala siya, dahil kailangan nila ang kanyang kapangyarihan upang maisakatuparan ang plano. Kaya nakiusap si William sa kanya na tulungan sila. Sinabing ituturo niya sa kanya ang sikreto ng spell ni Alpharia. Nagpasya silang labanan ang duke, at sinimulan silang pasabugan, ngunit tumalon sila, at sinimulan ni Julius na kantahin ang kanyang ultimate spell, habang pinapalibutan ng kanyang mga klon ang duke. Nalaman namin na sinabi sa kanya ni William na pinahihintulutan siya ng kanyang mga klon na magsagawa ng mga incantation, na nagsasabing maaari siyang magpatuloy sa pag-chant kahit na nasira ang isang klon, para magamit niya ito para tulungan siyang mag-cast ng mga advanced na spell, na nangangailangan ng mahabang incantation. Sinisira ng duke ang kanyang mga klon, ngunit lumabas siya mula sa pagtatago, at nagpatuloy siya sa pag-awit, habang naghahanda ang duke na patayin siya, ngunit ginagamit ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga spell upang atakehin ang duke. Napagtanto nila na ang kanilang mga pag-atake ay hindi gumana, at si William ay humampas mula sa itaas, ngunit wala itong nagawa, dahil sinabi niya na ang duke ay may mga pakpak na bakal na kurtina, na nagpoprotekta dito mula sa pinsala, kaya ang kanilang mga pag-atake ay hindi gagana laban dito. Ngunit alam niya na kailangan lang nilang kumilos bilang mga decoy hanggang sa matapos ni Julius ang kanyang spell. Nagpatawag siya ng hindi mabilang na mga yelo, at nataman nila ang duke, ngunit nakatayo pa rin ito, kaya nag-aalala ang lahat. Ngunit nalaman namin na alam ni William na mangyayari ito, kaya sinabi niya kay Lyanna na ihatid ang pangwakas na suntok habang sinusubukan ng duke na makabawi. Siya ay sinisingil ng katawa-tawa na bilis, at siya ay naglalayon para sa Duke's Core, ngunit isang hadlang ang nagpoprotekta dito, kaya siya ay nalilito. Iniisip kung ang misteryosong duo ay naglagay ng hadlang bago sila umalis. Naglunsad ng counterattack ang duke, kaya iniligtas siya ni William, at pinoprotektahan sila ni Kiki gamit ang kanyang hadlang, ngunit nabasag ito, at nabasag ang kanyang salaming decollar. Pinagmamasdan ni na Walker at Edward ang insidente, at nagtataka si Walker kung ano ang ginagawa ng isang duke sa ika-11 palapag, ngunit sinabi sa kanya ni Edward na wala silang oras para mag-isip, at sinabing kailangan nilang magmadali. Nagsimulang bumagsak sina William at Lyanna, kaya ginamit ni Wignall ang kanyang mahika para tulungan silang mapunta ng ligtas, at tinanong niya si Lyanna kung ayos lang sila, kaya sinabi nitong ayos lang siya, ngunit nag-aalala siya kay William dahil pinrotektahan siya nito gamit ang kanyang katawan. Naghahanda ang duke na salakayin sila, kaya sinabi ni Lyanna sa lahat na umatras kasama si William, na sinasabing bibili siya ng oras para makatakas sila. Sa palagay niya ay nabigo niya ang lahat dahil hindi niya nagawang ihatid ang pangwakas na dago,
at ibinunyag niya na maagang namamatay ang mga miyembro ng kanyang pamilya dahil inialay nila ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang mga kasama. Nagpasya si Wignall na sumama sa kanya, sinabing gusto niyang protektahan si William, at naniningil sila habang ginagamit ni Lyanna ang kanyang mahika para atakihin ang duke. Pinigilan ito ni Wignall gamit ang kanyang spell, at naghahanda siyang saksakin ang kaibuturan nito, ngunit bigla itong natangay. Napagtanto ni Shion na hindi sila katugma ng duke, iniisip na mamamatay sila, at ayaw niyang mamatay sila ng walang kabuluhan, kaya naisipan niyang umatras kasama si William, ngunit bigla niyang sinabihan si Shion na suntukin siya dahil nanalo siya. Tumigil sa panginginig, sinasabing wala siyang silbi kung wala ang salaming bigay sa kanya ni Elthariel. Binanggit niya na natatakot siya, kaya nagalit si Shion, ipinaalala sa kanya na siya ang nanguna sa kanila doon, at sinimulan niya itong bugbugin habang binabanggit niya na malapit nang mamatay sina Lyanna at Wignall. Sinisisi niya si William sa lahat ng nangyayari, ngunit bigla niyang pinigilan si Shion, sinabing sa wakas ay tumigil na siya sa panginginig, at pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya na mabawi ang kanyang katahimikan. Sinabihan niya si Colette na alagaan si Kiki, at sinisingil niya ang duke habang nagtataka si Shion kung ano ang nangyayari sa kanya, sa pag-aakalang hindi siya natatakot, ngunit ipinaliwanag ni Colette na palagi siyang natatakot dahil nakikipaglaban siya gamit ang isang espada, kaya mayroon siyang no choice but to charge at his opponents even when they're stronger than him. Binanggit niya na siya ay isang duwag, ngunit hindi siya tumatakas mula sa labanan dahil natatakot siyang tumakas. Sa palagay niya ay matapang ito, at nagpasya siyang tulungan siya habang nakakaramdam ng kaawa-awa si Shion dahil naisipan niyang umatras. Iniiwasan ni William ang mga pag-atake ng duke, sa pag-aakalang hindi nila ito matatalo maliban kung aalisin nila ang mga pakpak nito. Sumali si Colette sa labanan, at nalaman niyang naabot na nina Lyanna at Wignall ang kanilang limitasyon, kaya kailangan niyang talunin ang duke kasama si Colette. Nalaman namin na natatakot siya dahil wala siyang salamin, ngunit mas natatakot siyang mawala ang mga taong malapit sa kanya, kaya nagpasya siyang lumaban. Ibinigay niya kay Colette ang senyales, at nagpaputok ang duke ng hindi mabilang na mga sinag upang salakayin siya, ngunit alam niya kung paano ito haharapin dahil nakita na niya ito dati. Bigla siyang nawala, at napagtanto ni Colette na naghahanda siyang salakayin ang duke, kaya ginamit niya ang kanyang mahika para bigyan siya ng talon ng bato, at ginamit niya ito para putulin ang pakpak ng duke, kaya nagalit ito, ngunit biglang lumitaw si Shion, at nagsimula siyang kumanta, habang nakasakay siya sa kanyang phoenix. Nagawa ng duke na sirain ang kanyang phoenix, ngunit tumalon siya pababa, at pinasabog niya ito gamit ang kanyang ultimate spell, ngunit tiniis ito ng duke, at lahat ay hindi makapaniwala na ang kanyang spell ay hindi gumana. Napagtanto nila na ang isang wand ay hindi maaaring talunin ng duke, at sinabi ni William na ang kanyang espada ay hindi sapat na malakas, ngunit bigla siyang nakakita ng isang kristal, at nakita namin si Rusty na nanunood sa kanya mula sa malayo. Umaasa na ang kristal ay makakatulong sa kanya na maalala ang isang bagay na mahalaga. Naalala niya ang isang misteryosong babae na nagpapalaki ng isang sanggol, at binanggit niya na ang wand at espada ay magsasama upang protektahan ang mundo, kaya napagtanto niya na maaari niyang talunin ang duke kung pagsasamahin niya ang magic sa kanyang espada, at sinabi niya kay Shion upang ispell ang kanyang spell, kaya pinatawag niya ang kanyang apoy habang hinahampas ito ni William, hinihigop ito sa kanyang espada. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, napagtanto na ang kanyang espada ay nakasuot ng apoy, at sinisingil niya ang duke habang napapansin niya na nararamdaman niya ang isang misteryosong kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang duke ay patuloy na umaatake sa kanya, ngunit siya ay magagawang icot sa pamamagitan ng magic nito, at siya ay naghahatid ng pagtatapos na suntok. Ang duke ay nasunog sa mga piraso, at ang espada ni William ay bumalik sa normal, ngunit siya ay nagtataka tungkol sa kapangyarihan na kanyang nagamit. Ang iba ay hindi makapaniwala na nagawa niyang patayin ang duke, ngunit ang lahat ng iba pang mga halimaw ay biglang sumugod sa kanila. Wala na silang lakas para lumaban, at malapit nang mapatay si Julius. Napagtanto ng manggagawa na hindi sila makakarating sa oras, ngunit ang mga halimaw ay biglang nahuli ng isang spell, at lahat sila ay naalis sa isang iglap. Nagtataka si William kung ano ang nangyari, at nakita nila na si Master Arios, ang hari ng Magia, ang nagligtas sa kanila. Sinabi niya sa kanila na mahusay silang lumaban, at lahat ay yumuyuko sa kanya bilang paggalang. Ang isa sa kanyang mga subordinate ay tumalon pababa, nagulat na ang espada ay buhay pa, at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay William bilang Finn. Samantala, nakikita natin ang misteryosong duo na may espada, habang binanggit nila na matagumpay nilang nakumpleto ang kanilang misyon,
at natutuwa silang hindi sila nakasagasa sa Must Arios. Matatapos na ang Praxis event, at nalaman namin na May 11th Profesor ang napatay. Nagtataka si Wignall tungkol sa dalawa, at iniisip ni Julius kung ano ang mangyayari kung hindi sila nailigtas ni Must Arios. Natutuwa si Lionel na nakaligtas sila, at nagpasalamat siya sa kanilang lahat na kasama sa party, ngunit biglang kumalam ang kanyang tiyan, kaya binigyan siya ni Colette ng mansanas, ngunit patuloy siyang kumakain at humihingi ng higit pa, kaya hindi makapaniwala si Colette sa dami ng kanyang kinakain. Ngunit inaangkin niya na ito ay dahil sa kanyang close combat magic na gumagamit ng mas maraming enerhiya, ngunit hindi ito binili ni Colette, na iniisip na siya ay isang mataba lamang. Pinuri ni Lionel si William, sa pag-aakalang mamamatay silang lahat nang wala siya, ngunit sinabi niyang hindi niya ito magagawa nang hindi nagtutulungan ang lahat. Ipinaalala ni Julius sa kanila kung paano muntik silang mapatay ni William, ngunit mabilis na isinubo ni Colette ang isang mansanas sa kanyang bibig. Nagtataka si Shion tungkol sa kapangyarihan na ginamit ni William sa dulo, sa pag-aakalang ito ay nakakabaliw, ngunit hindi sigurado si Lionel kung ito ay magic, at hindi talaga alam ni William kung ano yon. Naaalala niya si Finn mula sa piitan, at binanggit ni Lionel na nabasa niya ang tungkol sa isang espesyal na tribo na hindi maaaring gumamit ng mahika, ngunit nakaipon sila ng mga henerasyon ng kaalaman tungkol sa piitan, at mula pa noong panahon ng reyna ng Salamangkero, sila ay nagsilbing mga gabay para sa sapiitan, at nahanap siya ni William na kahit papaano ay pamilyar. Nakita namin si Finn na nakikipagkita kay Cauldron, at binanggit niya na nakarating sila sa ika-49 na palapag. Inihayag niya ang isang sirang espada, at iniisip ni Cauldron kung ito ay isang mamamatay tao. Binanggit ni Finn na bumangga sila sa isang makulimlim na grupo sa ika-40 palapag, at kahit 20 sa kanilang matataas na salamangkero ang napatay, kaya binalaan niya itong mag-ingat, dahil may pinaplano sa likod ng mga eksena. Iniwan niya ang espada para pag-aralan niya, at nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol kay William, na sinasabi sa kanya na ang mga espada ay nasa ilalim ng kanyang jurisdiction, ngunit binanggit niya na ipinakita ni William ang kanyang sarili na umakyat sa tore upang maging isang magya, at iniisip ni Finn na hindi ito naririnig para sa isang tibak na gustong maging isang wand, ngunit nagpa siya siyang payagan ito, ngunit binanggit niya na siya ay makikisali rin. Nakita namin si William na bumalik sa kanyang pagsasanay, at si Colette ay nagtataka kung paano siya makakagalaw na kapag ang iba ay nasugatan pa rin, ngunit binanggit niya na ang tanging magagawa niya ay patuloy na sumulong. Pinagmamasdan siya ng iba mula sa kanilang silid, iniisip kung iba ang itinayo niya, ngunit biglang tumalon si Shion, sinabihan si William na labanan siya. Sinabihan siya ni William na huwag ipilit ang sarili, ngunit pinaalalahanan siya ni Shion na nangako siyang magkakaroon sila ng maayos na laban pagkatapos ng Engranding Festival, kaya pumayag si William, at ipinagpatuloy nila ang mga bagay mula sa kung saan sila tumigil.